10 taon na ang nakalipas. Muling nabuhay ako. Anong sinisigaw mo? Nanaginip ka pa? Bilisan mo at kumita ng trabaho para sa pagkain? Kung hindi, walang makakain mamaya. Noong nakaraang buhay, pipi ako masyadong masunurin para suklian ang utang na loob sa pag-aalaga. Nagpagod ako para sa mga magulang na nag-ampon sa akin upang bayaran ang utang sa sugal ng kuya. Pinaubaya sa akin ng mga magulang ko ang dote ng asawa ko. At ang pera para sa pag-aaral ng anak ko ay ginamit din. Hindi ako nangahas, sumalungat sa mga magulang ko. Patuloy kong pinagmalupitan silang mag-ina. Sa huli, ako mismo ang nagtulak sa kanila palayo. Sa pagkakataong ito, poprotektahan ko ang asawa at anak ko. Hindi na ako papayag na kontrolin ninyo. Julian, duo-duo. Ayaw ni inay kay duo-duo dahil babae. Ni itlog ay hindi niya ibinigay sa kanilang mag-ina. Anong tinitingnan mo? Bakit hindi ka nagtatrabaho sa grupo? Tamad na asno, daming dahilan. Magre-rebelde ka ba? Ano pang hinihintay mo? Hindi mo pa ba nakita? Pinapagalitan ni inay ang hipag. Noong nakaraang buhay, wala akong ginawa. Tinitigan ko lang, wala akong kwenta. Duwa-duwa, huwag kang matakot. Kain. Sino ang kumikita ng pagkain sa bahay? Araw-araw akong nagtatrabaho sa grupo at pinalitan ito ng pagkain. Si Duo-duo ay anak ko. Bakit siya hindi pwedeng kumain? Kami ang tunay mong pamilya. Kami ng tatay mo ang nag-ampon sa iyo at pinalaki ka, makatarungan na paglingkuran mo kami. Ang asawa mo hindi makapag-anak ng lalaki. Bakit mo pa sila pinapansin? Gusto mo ring mangyalam? Anong ingay yan? Pangatlo, anong problema mo? Tungkol sa itlog, hindi na kita pag-uusapan. Bilisan mo at magtrabaho sa grupo. Ang buong pamilya naghihintay sa iyo para kumita ng pagkain. Hindi ako pupunta. Anong sinabi mo? Simula ngayon, mangangaso ako sa bundok. Madaling magyabang. Anong kaya mong manghuli? Pumasok ka sa bundok, kakainin ka ng lobo. Pangatlo, huwag kang magpakatapang, ni hindi ka pa humawak ng pana, di ba? Ang pumasok sa bundok ay pagpapakamatay. Kung makakakuha ka ng totoo, tatawagin kitang lolo. Pupunta ako o hindi, wala kayong karapatang mag-utos. Tama na ba? Bawal pumasok sa bundok. Kung hindi ka pupunta sa komunidad para magtrabaho, sino ang kukuha ng pagkain? Sino ang bubuhay sa pamilya? Tay, pagsabihan mo naman si Bunso. Isang araw lang siya hindi pumasok, ganito na. Kung patuloy mo siyang lulubayan, baka may gawin pa siyang kakaiba sa hinaharap. Bahagi ka ng pamilyang ito. Kung magbabaliwala ka at hihilain mo pababa ang pamilya, huwag kang magtaka kung baliin ko ang binti mo. Hihilain pababa ang pamilya? Si Kuya Sugalero, si Ate Gastadora, kayo walang pakialam. Ako ang nagpapakahirap para sa pamilya, nagtatrabaho sa komunidad. Kayo kumakain ng karne at sabaw. Ang asawa at anak ko, ginagawang damo. Sino ba talaga ang nagbabaliwala? Sino ang humihila, pababa, sa pamilya? Lubos na kawalang galang. Ikaw na walang utang na loob, lalaitin mo ang sarili mong ama? Nagpakahirap ako. Nabayaran ko na ang utang na loob bilang ampon. Sa pagbabalik ko sa buhay na ito, dapat kong protektahan sina Julian at Duo-duo. Dahil determinado kayong harangan ang daan ko, huwag kayong magtaka kung hindi ko na kayo kilalanin bilang magulang. Sige, umalis ka na. Umalis ka at huwag ka nang bumalik. Ang asawa mo ay hindi na rin maaaring manatili sa bahay na ito. Kung hindi siya magtatrabaho sa komunidad, ano ang kakainin natin? Hindi naman ako mapupunta sa komunidad, di ba? Julian, dati hindi ako naging mabuting tao. Kasalanan ko. Ipinapangako ko. Hindi na kayo maghihirap sa buhay na ito. Sa pangangaso, bibigyan ko kayo ng magandang buhay. Kasalanan ko lahat. Noong nakaraang buhay, lahat ibinigay ko sa anak ni Kuya. Si Duo-duo naman ay naging payat at naninilaw. Halos hindi makakain ng karne. Papatunayan ko sa iyo. Noong nakaraang buhay, hinasa ko ang aking kakayahan sa pangangaso. Ngayon, 10 taon nang maaga, tiyak na mas gaganda ang buhay ni na Julian at Duo-duo. Ano ang gagawin mo? Desidido ka ba na pabayaan kaming mag-ina na mamatay? Huwag kang mag-alala, wala akong problema. Dito ka lang, bantayan si Duo-duo at hintayin ako. Ano kaya ang ginawa kong mali? Tanga, talagang nangaso. Kung mamatay siya sa kagubatan, sino ang magtatrabaho para sa pamilya? Nagpapakatigas para sa karangalan. Nagdurusa sa hirap. Pag nabigo, babalik din yan. Tama, kailangan nating supilin ang kanyang ugali para sumunod siya sa pamilya.
Teka lang, magdaranas siya ng hirap. Kuya Zu, ano dala mo? Manghuhuli ng ibon. Sa kakulitan mo, hindi ka ba sinasaway ng mga magulang mo? Pupunta ako sa bundok para mangaso. Ano? Jugo. Hindi ka pa nakakahuli ng manok. Bakit bigla kang nag-isip na gawin ito? Maraming mababangis na hayop doon. Hindi ito laruan. Papasok ka sa bundok, di ba? Sasama ako sayo. Mas matipuno ako sayo. Kung may mangyari, sumiksik ka sa likod ko. Noong nakaraang buhay, malaking taggutom. Palihim na kinuha ng asawa niya. Lahat ng pagkain, tumakas. Kaya siya namatay sa gutom sa kama. Siya, isang taong mabait, ang wakas ay hindi dapat gaya ng dati. Kailangan kong makaisip ng paraan para tulungan siya. Sige, sumama ka. Panoorin mo, ipapakita ko sa'yo ang aking kakayahan. Si Juge, laging sumusunod sa kanya. Sa mga magulang at kuya niya. Bakit bigla siyang naisipang manghuli? Hindi kaya ang pamilya niya ang nagdala sa kanya dito? Hindi. Kailangan ko siyang tulungan. Baka pag-uwi, mapagalitan pa siya. Kung hindi, maghanap muna tayo ng mga gulay pabalik. Kahit papaano, hindi tayo uuwi ng walang dala. Nahanap ko na. Ito ay dumi ng kuneho. Sariwa pa. Mukhang may malapit dito. You. Juge, bakit ang galing mo? Tinuro ba sa'yo ng kuya mo? Sa tingin mo marunong ang kuya ko nito? Saan mo ba talaga natutunan? Talaga? Napakataba ng kunehong ito. Ang galing mo, Juge. Ang tindi ng paningin mo. Hindi kaya nagkataon lang yon? Tumakbo na, tumakbo na. Sinabi ko na nga ba, sa unang pagkakataong hindi. Pambihirang mamamaril, kailan pa naging ganito kagaling si Juge? Ang pangatlong anak ng pamilya Lin. Dati, alam lang niya kung paano magtrabaho ng walang isip. Hindi inaasahan na marunong din siyang manghuli. Nakita mo na, ang kakayahan ng aking Juge. Shiksulian at duo-duo. Itong karne, dapat mapunta muna sa kanilang bibig. Paano naman itong tanga? Makakahuli ng ganito kalaking kuneho. Binili ba niya? Pero saan siya kukuha ng pera? Baka may itinago siya? Ang asawa ko, ako ang mag-aalaga sa kanya. Hindi ako kulang sa anak na lalaki. Kung igagalang ako ng tao, at gagalangin ko sila ng higit. Gusto ninyong siraan ako. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Ano ba ang ginawa ninyo sa akin dati? Paano ninyo ako tratuhin? Mula ngayon, wala na kaming pakialam sa'yo. Kapag nakapag-asawa na si Duo-Duo, sino ang mag-aalaga sa'yo sa pagtanda? Nahihiya ka pa sa pagsabi niyan? Noong una, ang asawa ng panganay nag-anak ng lalaki. Ikaw ay nag-aalaga ng tae at ihi. Nag-aalaga ng masipag. Si Julian naman ay nanganak ng babae. Hindi mo man lang binigyan ng pulang itlog. Walang katotohanan. Wala kayong alam. Ito ay usapin ng aming pamilya. Huwag kang manood dito. Panganay, ano sa palagay mo ang dapat gawin? Ang karne ng kuneho ay dapat ipamahagi sa buong pamilya. Kami, ang tunay na pamilya. Tama ang sinabi ng kuya mo. Isang pamilya, kung may hindi pagkakaunawaan, mas mabuti ng pag-usapan. Sinabi ko na, hindi ko ibibigay sa inyo ang kuneho. Tiyak na hindi ko hahayaan. Ikaw na suway na anak. Bakit biglang nagbago ang batang ito? Hindi na masunod. Dati, ako ang may kasalanan sa'yo. Sumunod ka sa akin, hindi ka nakaranas ng magandang araw. Sa hinaharap, babawiin ko lahat. Kumain ka pa. Ako, tama na ako. Ano ang problema? Wala. Para lang. Natatakot ako na ito ay panaginip. Bukas, papasok ako sa bundok para sa inyo. Manghuhuli ng roe deer para sa balat, gawing damit. Sa hinaharap, sa pangangaso kaming mag-anak ay mabubusog at maiinitan. Tungkol naman sa kanila, mula ngayon, wala na akong koneksyon sa kanila. Ang pangatlo ngayon, hindi na pumupunta sa brigada para kumita ng points. Pagbalik mula sa pangangaso, hindi na nagbabahagi ng karne. Lumalakas na ang kanyang pakpak. Ang matandang ito ay nagbibigay sa akin ng pressure. Gusto niya akong ilabas ulit. Ilang araw pa lang siya nangangaso. Kalahating puno, kalahating walang laman, umaalog-alog, mabuhay sa pangangaso. Babalik din siya, maaga o huli. Sa tingin ko, swerte lang siya. Nakahuli ng malaking laro. O kaya'y may nakilala siyang importanteng tao. Ang mga bagay ay galing lang sa iba. Siya ay palaging nagtatrabaho sa brigada. Sino ang makikilala niyang mahalagang tao? Kayo lahat ay umaasa sa akin. Kung ganoon, ako na mismo ang titingin. Marunong ba talagang mangaso ang pangatlo? Kuya Zu, nakahanap ako ng bihasang master para sa'yo. Kahapon, naramdaman ko na ang galing mo ay nakakatakot.
Sadyang inimbitahan ko siya para magbigay ng payo. Si Dagang ay talagang mabait ang puso, ngunit ang mabait ay naaapi. Hindi ko hahayaang maulit ang pagkakamali mo. Siya, kaya niyang manghuli ng kuneho na mga 10 kilo. Malakas ang hangin ngayon. Madaling lumihis ang pana. Una, magkasundo tayo. Bawat isa sa kanya-kanyang huli. Ang mababaril ko, hindi ko ibabahagi sa inyo. Kakaiba ang ugali niya. Pasensya na. Okay lang. Hindi pa tiyak kung sino ang makakakuha ng marami. Bata at mayabang. Ngayon yata, uwi tayong walang dala. Hanapin sa loob. Doon may malalaki. Kaya pala si San ay sumama sa isang walang kwentang matandang iyan. Habang wala si San, kailangan nating mag-isip ng paraan para tumahimik si Su Shulian. Tigilan na ang pagbubulong. Haha. Ang usa ay mahilig kumain sa tabing ilog. Doon tayo. Mas marami ka pang alam kaysa sa isang 30 taong manganggaso. Naniniwala ako sa iyo. Pumunta tayo sa ilog. Totoo nga, ang galing ng batang ito. Lumapit, dahan-dahan, hintayin yumuko sila, saka pumutok. Pumutok. Sa ganyang kalayuan, siguradong mamimintis. Ako naman. Nagmamadali, natakot at tumakbo. Huwag gumalaw. Ang usa ay tanga. Ang dalawang tumakbo ay babalik agad. Talaga bang babalik? Ngayon, mas steady. Imposible. Kung walang 7 taong pagsasanay, hindi makakakuha ng ganyang husay. Swerte. Ang swerte ay bahagi ng kakayahan. Kuya Zu, ang galing mo. Itong huli, dapat may bahagi rin ako. Guro. Kanina mo sinabi, bawat isa sa kanya-kanyang huli. Babaeng asawa, masama ang balita. Si San ay naaksidente sa bundok. Sumama ka sa akin. Anong nangyari kay Tiezu? Wang Er. Ito ang taong nakilala ni Kuya sa sugalan. Bakit ka umiiwas? Talagang may masamang nangyari. Bitawan mo ako. Siya iyon. Medyo maganda naman. Ano ang gusto ninyo? May ikakasal sa bundok. Ihahatid ka namin doon para makuha ang bigay kaya. Galawin mo ang anak ko. Lalaban ako hanggang kamatayan. Wang Er, di ba? Ako, nanood lang naman ako. San, makinig ka sa iyong ina. Galawan mo ulit ang asawa at anak ko. Papatayin kita. Tigil na ang suntukan. Mali ako. Hindi na mauulit. Lintiezu, anong ginagawa mo? Astiga, isang kuneho lang ang nabaril mo. Akala mo ba sa pangangaso, mabubuhay mo ang pamilya? Baka magutom ka at lumuhod sa mga magulang. Kung kaya ko bang buhayin ang pamilya, hindi mo na kailangan intindihin. Kuya Zu, naitulak ko na ang usa. Ang dami! Diyos ko, magkano kaya ang mapagbebentahan? Dalhin ang balat na ito sa bayan at ibenta. Isang piraso, hindi bababa sa ilang 10 piso. Huwag kang sumiksik. 4 lahat, 3 kay Kuya Hu. Isa para sa akin. Nagpapanggap ka? Kung hindi dahil sa tulong ng matandang mga ngaso, nakakuha siya ng usa. Wala siyang kakayahan. Nang dumating si ate bilang asawa, binigyan ng mga magulang ng bagong kumot na cotton, 2 bagong damit. Nang dumating si Julian bilang asawa, ano ang ibinigay ninyo? Isang lumang kumot. Nahihiya ka pa humingi ng balat. Ang iyong kuya, ang bagay na yon tungkol kay Julian, mali, naguluhan ang isip niya. Huwag mo siyang tularan. Dapat magkaisa ang pamilya. Hindi dapat maging makasarili. Ang mga magulang, hindi ba? May bago bang damit ang lahat? Ibigay ang 2 iyon kay kuya at ate. E di yun na. Ang mga magulang ay marunong lang. Inuudyok akong makipaglaban kay Lausan. Kung talagang kailangan nilang maglabas ng pera, ayaw nila. Ano ba ang nangyari kay Lausan? Hindi lang siya naging magaling. Marunong na rin siyang mang-away sa mga magulang. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ang pagbenta kay Julian, hindi ba? Ideya lang ni kuya. Kayo lahat ay sangkot. Tatandaan ko ito. Walang kwenta. Binugbog ng ganon. Hindi pinalayas si Sushulian, hindi rin nakuha ang balat ng usa. Ano sa tingin mo ang gagawin? Yung malaki, gagawing coat para sa iyo. Mamaya, magpapahanap ako ng gagawa. Huwag magsayang ng pera. Kaya kong manahi mag-isa. 3 balat ng usa. 3 kami sa pamilya, isa-isa. Hindi ko kailangan. Yung natitira, bukas, pupunta ako sa bayan at ibebenta yun para may pera. Paghahatian ang 2 balat. Pwede pa rin gawing 3. Sabay nating isuot. Sa buhay na ito, ang aking asawa at anak lang ang mahalaga. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera.
Si kuya ay malapit nang magkaroon ng problema dahil sa utang sa sugal. Magdadala ng gulo sa bahay. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya basta-basta tutulungan. Punta sa bayan para magbenta ng balat. Hemp. Kaibigan, bata ka pa, nakakakuha ka ng usa. Siyempre, kung gusto mo ng mas marami, kaya ko pang manghuli. Mas mabuti pang magtanong ka sa ibang tindahan. Mamatay ka sa gutom. Lawson, ngayon matigas na lang ang ugali mo. Ano ang nangyari? Dala ko ang mga balat. Pumunta ako sa ilang tindahan sa bayan. Ayaw nilang tanggapin. Baka naman. Sa baryo, minsan may pumupunta para bumili ng balat. Hindi nila kakilala si kuya. Hindi sila makikinig sa kanya. At malayo ang kanilang pinagmumulan ng paninda. Madalas, hindi nila tinitingnan ang pinagmulan. Ang pumupunta para bumili ay maliliit na negosyante. Mababa ang presyo. Mababa man, basta. Mas mabuti na yon kaysa hindi mabenta. See? Hindi maibenta ang balat sa bayan. Tiyak na hihintayin ni Lawson ang mangangalakal ng bundok. Pagdating ng panahon, Bibili ng balat. Ibenta ang mga paninda sa bundok. Tingnan mo itong balat. Ito ay balat ng usa. Sa panahong ito, saan ka makakakuha? Baka peke yan. Ganito na lang, 15. Kung okay, kukunin ko. 15, kulang. Lawson, bakit ka nagbebenta ng peke? Kung kumalat ito, mapapahiya ang pamilyang Lin. Maraming daya ang kapatid ko. Hindi tapat. Huwag kayong bumili. Peke nga talaga. Ikaw Lin Jianghua. Ulitin mo yung kasinungalingan mo. Mayroon ka pang balat ng usa, mataas na presyo, bibili. Magandang balat. Napakataas na uri. Bihira ang ganitong kalidad. Ikaw ba ang nakahuli nito? Ako mismo ang nangaso. Si. Ang apelyido ko ay Joe. Nagbebenta ng mga paninda sa bundok. Maliit pa lang ang negosyo ko. Suportahan mo ako sa hinaharap. Kung may magandang balat ka sa hinaharap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Tiyak na patas ang presyo. Apat na po. Bata, mahihirap makuha ang balat na ito, di ba? Huwag mo itong ibenta ng mura. Pwedeng dagdagan ko ang presyo. Tawaran pa. Kahit magkano ang ibigay niya, dagdagan ko pa ng 10 piso. Lahat tayo ay nag-iisang negosyante. Nagpapanggap kang mayaman? Apat na po. Hindi ibebenta. Binata, mas mabuting ibenta mo sa akin. Itong balat ng usa, ibebenta ko sa iyo ng 30 piso para lang maging magkaibigan tayo. Palagi akong pumapasok sa gubat para mangaso. Kung kailangan mo ng produkto sa hinaharap, unahin mo ako. Hindi ibinenta sa 40, ibinenta sa 30. Hindi ba ito lugi? Si. Matalino ka. 30 na lang. Sa totoo lang, mayroon akong kulang na produkto. Kambing, mas marami, mas mabuti. Maraming lobo ngayon. Nahuli na nila lahat ang mga kambing. Walang makakakuha. Ako ang kukuha para sa iyo. Ikaw, matapang ka talaga. Hindi ka natatakot kahit sa mga lobo. Maghihintay ako ng magandang balita mula sa iyo. Kailan ba si Lawson naging matalino? Wala yon. Dangang tao lamang. Makipag-agawan sa mga lobo ng biktima. Walang takot sa kamatayan. Tama rin. Ang taong iyon ay mukhang hindi maaasahan. Mahirap na reseller. Makipaglaban para sa kanya. Talagang sira ulo. Nabenta na. Nabenta. At may natanggap na trabaho, manggolekta ng kambing. Narinig mo ba, bayaw? Si Lawson ay pupunta upang makipag-agawan sa mga lobo. Itong 30 piso ay malamang ang huling kita ng pera. Kailangan mong mabuti hawakan ng mahigpit. Sobra ka na. Tiyas ho? Totoo ba yan? Huwag kang mag-alala. Alam ko, kapag nakatulong ako kay Amo Chow na makahuli ng kambing, makakakuha ako ng maraming pera. Huwag kang magpapaloko. Ang laki ng panganib na kinuha mo. Magbabayad ba talaga yung amo? Huwag kang mag-alala. Lawson, masyado ka pang naive. Maniwala sa isang mahihirap na nag-iisang negosyante. Ngayon, iniisip nilang lahat siya ay isang maliit na negosyante lamang. Pero alam ko, pagkalipas ng 10 taon, siya ang magiging pinakamayaman sa lungsod. Ang pagkuha ng koneksyon ngayon ay sulit. walang takot sa kamatayan.
Makipaghalubilo sa isang baguhan na negosyante, anong magiging kinabukasan? Sa tingin ko, si Amo Chow ay walang magandang hinaharap. Baka mahuli siya sa huli dahil sa illegal na negosyo. Kung mawalan ng suporta si Lausan, babalik siya para humingi ng tulong sa atin. Baka hindi na siya makabalik. Mag-isa siyang lalaban sa mga lobo. Naghahanap ng kamatayan. Medyo natuto ng kaunting kakayahan, ay hindi na alam ang kanyang limitasyon. Kuya Zu, nagdala ako ng mga tao para tulungan ka. Alam kong manghuhuli ka ng kambing. Hindi ako mapakali kung mag-isa kang pupunta. Bakit itong mga tao na naman, palaging gumagambala? Marami man tao ano? Kung makasalubong ang lobo sa bundok, patay ka rin. Si pangatlong Lin, magaling talaga, nang huhuli ng kuneho at usa. Sa tingin ko, puro yabang lang. Kung hindi dahil kay Kuya Dagan, hindi ako sasama. Baka mas magandang pabalikin na lang siya sa daan. Kababali lang ng ilang tangang usa at nangahas makipaglaban sa lobo. Masyadong nagmamadali, nauuntog. Yung usa nung nakaraan, kung hindi ako ang nag-guide, hindi siya ang makakakuha. Kapag sinabi ni Kuya Zu na kaya talaga, hindi siya mahilig magyabang. Ang lugar na ito, parang lalong nakakatakot. Sana walang lobo. Mabait si Dagan, pero maraming masasamang tao sa paligid niya. Kailangan kong turuan siya ng tunay na kakayahan sa pangangaso para siya ay magkaroon ng magandang buhay sa kanyang sarili. Hulihin mo yon. Huwag kang manginig sa pana. Kailangan mong ibaba ng kaunti ang anggulo. Isaalang-alang ang hangin. Tama. Kuya Zu, tatakbo na siya, mawawala na. Kuya Zu, ang galing ng teknik mo. Hindi lang pana ang tumpak, pati ang paghagis ng sibat ay tumpak. Ito ang tunay na kakayahan. Ngayon, ako naman ang bubunot ng pana. Ang biktima dapat kalahati sa akin. May masama, umalis na tayo, baka may mga lobo dito. Mas mahalaga ang buhay. Ang mga lobo ay magtutulak ng mga kambing sa bangin. Ilalagay sa yelo para sa taglamig. Ngayon, ang linya ng dugo ang daan. Zip. Nababaliw ka ba? Lobo yan. Batang-bata, sakim, mamamatay sa bundok maaga o huli. Kuya Zu, nakita na namin ang kakayahan mo. Naniniwala kami sa iyo. Naku. Ang dami, Kuya Zu, ang galing mo. Yung kambing na gusto ni Amo Chow. Ngayon, kompleto na lahat. Gamitin ang paragos at ilagay. Kung ilan ang kaya, hatakin. Bilisan. Lobo, Kuya Zu, mauna ka. Ako ang babantay sa likod. Bakit ka umiiyak? Napakaraming lobo sa bundok. Normal lang na hindi na bumalik. Sabi na mahilig siyang magpakitang gilas. Maaga o huli, may mangyayaring masama. Sushulian, ang iyong Lin Tiezu, baliw ba siya? Isinama niya si Dagan namin upang habulin ang mga lobo. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Kung mawala si Dagan, hindi matatapos ang gulo natin. Paulit-ulit ko siyang pinagsabihan. Si Zhao Dagan ay namatay dahil kay Lin Tiezhu. Huwag kayong lumapit sa pamilya Lin. Walang takot sa kamatayan. Hindi alam ang kanyang kakayahan at nangahas hanapin ang lobo. May anak akong lalaki. Hindi ako nagkulang sa isang masuwayin. Ikaw ang dahilan kung bakit siya napahamak. Kung hindi dahil sa iyo, magtatrabaho pa siya ng maayos sa brigada. Paano siya maghahanap ng pangangaso? Hahanapin ko siya. Ngunit si Duo-Duo, Hayaan mo akong mag-alaga kay Duo-Duo. Bitawan mo si Duo-Duo. Imposible yan. Kinuha ninyo ang mga kambing. Ang mga lobo ay hindi maaaring payagan kayong bumalik ng buhay. Kuya Zu, umalis ka na. Kuya Zu, gamitin mo ang akin. Umalis na. bumalik ka. Bumalik ka talaga. Sa pagkakataong ito, wala ka. Kahit magyabang ka o hindi, ikaw ang may gawa. Marami lang kayo. Kung mag-isa lang siya, paano siya makakabalik ng buhay? Ayos na. Sa pagkakataong ito, sinuwerte lang siyang nakabalik. Balang araw, maiipit siya sa bundok. Mga lobo yun, ang delikado. Dinaya mo ang isang grupo ng tao para pumunta doon. Inisip mo ba ang kaligtasan nila? Para sa mga taong hindi naman desente, mga kaibigang walang kwenta, inialay mo ang iyong buhay. Tingnan natin kung ano ang kaya ng apelidong Joe. Magkano kaya ang ibibigay niya sa'yo? Taiju. Ang dami naman. 1,000. Lahat ng produkto, kukunin ko. 1,000 nga. Malaking pera ito. Malaki ang tiwala ng aking mga magulang sa negosyong ito.
Nag-invest sila ng malaking halaga para sa akin. Sa susunod, marami pa tayong magtutulungan. Ikaw ang mag-supply sa akin. Bibigyan kita ng cash. Mas mabuti yon. Sir Joe, marunong din akong manghuli. Kung gusto mo, kami ni Lausan ay magsama, sabay na mag-supply sa'yo. Kung ganoon, subukan mo munang bumaril. Ipakita mo kay Sir Joe. Medyo manhid ang kamay ko ngayon dahil sa lamig. Walang kwenta. Hindi ko kailangan ng maraming kasosyo. Dahil ikaw lang na kayang manghuli ng ganito karami. Ikaw lang ang aking pinagkakatiwalaan. Sir Joe, pumunta kayo sa bahay namin, kumain. Magkakilala tayo. Hindi na. Ibibigay ko na lang kay Taiju ang pagkain ng mag-isa. Sa susunod, mag-supply ka rin sa akin ng ibang produkto. Ngayon, lahat ay tinatanggap ko. Si Lin Lausan ay may kakayahan talaga. Nakisama siya sa malaking amo. Buti na lang bumalik ka. Halika, subukan mo. Ang aking asawa ay matalino at magaling sa kamay. 2 balat. Nakagawa ng 3 damit. Saan ka pumunta? Bumili ka ng tela para saan? Hindi ba may mga balat ng usa? Huwag mong sayangin ang pera. Kailangan mo ng mas maraming damit. Mag-ayos ka ng maganda. Dati hindi ako nakabili sa inyo ng kahit ano. Sa susunod, ibabayad ko lahat. Natira mula sa pagbenta ng mga kambing. Simula ngayon, ang pera ng pamilya natin, ikaw ang mamamahala. Ibigay mo lahat sa akin ang pera. Natatakot ako kina tatay at nanay na hahanapin tayo ng gulo. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko kayo. Itago mo lang ang pera. Sa araw-araw, magtala ka ng maayos sa account. At saka, ang mga utang ng pamilya dati, ayusin mo rin. Sino ang may utang at magkano, kalkulahin ng tama. Mangangaso pa ako ng ilang panahon. Makabili na ako ng bahay sa bayan. Sa oras na iyon, kaya na nating pag-aralin si Duo-Duo sa syudad para mag-aral at makakahiwalay na tayo kina tatay at nanay. Makipaghiwalay na tayo. Hindi na tayo maaaring manatili rito. Dati, nagkasala ako sa inyo. Pero simula ngayon, ayoko nang pahirapan pa kayong mag-ina. Kailangan ni Duo-Duo ng mas magandang kapaligiran. Hindi rin tayo dapat maging pabigat pa sa pamilyang ito. Kapag nakaipon na tayo, aalis na tayo. Naiintindihan ko. Magpahinga ka sa pangangaso. Ingatan ko ang prang ito. Noong nakaraang buhay, may utang sa sugal si Kuya. Ang target nila ay ang dote ni Xiulan at ang pampaaral ni Duo-Duo. Kung tutuusin, malapit nang mangyari iyon. Sa pagkakataong ito, walang sino man ang makikialam. Anong nangyari sa'yo? Ako, natalo ako sa sugal. May nakilala akong nagpapautang, si Wang Laowu. Madaling manghiram, pero mataas ang interes. Umutang ako sa kanya ng 500. Pinalad ako at nanalo ako ng malaki. Naadik ako at umutang ulit ng 1,000. Akala ko mananalo pa ako, pero natalo lahat. Pilit niya akong pinagbabayad, kung hindi, puputulin ang kamay ko. Ano ang gagawin natin? Humingi kayo kay San. May pera siya. Hindi magbibigay si San. Kunin na lang. Inalagaan natin siya ng maraming taon. Ang perang iyon ay dapat sa atin lang. Dua-dua. Dua-dua. Kuya, nakita mo ba si Duo-Duo? Hindi ko nakita. Bakit nandito si Duo-Duo sa inyo? Huwag kunin. Ito ang aking dote, at ang perang pinaghirapan ni Tiezu sa pangangaso. Hindi ninyo ito pwedeng kunin. Tigil! Ibinalik niyo ang pera. Binayad ko na ang utang. Kung kaya mo, kunin mo. Mangangaso ka lang at nagmamatapang ka pa. Kapag inabot na sa akin ang pera, walang makakabawi. At ito ay utang ng kuya mo. Natural lang na ikaw ang magbayad. Maging matalino ka. Kung hindi, pahuhulihin ko ang mga buto mo. Sa perang ito, may dote ng asawa ko at pampaaral ng anak ko. Sinumang magnakaw, kausapin muna ang palaso ko. Ginoong Lin, hindi ko kayo nakilala. Hindi na ako mangunggulit sa inyo. Nasaan ang pera? Ano ang pambayad mo? Tatay, nanay, pabayaan ninyong tulungan ako ni San. San, talagang hahayaan mo ang kuya mo na putulan ng kamay?
Problema niya iyon. Itinuturing mo pa ba kaming pamilya? Noong nakaraang buhay, sina tatay at nanay ay nag-ipon ng pera ng palihim, hindi nila inilabas para sa lahat. Pinilit nila akong gamitin ang dote ni Shulan at pampaaral ni Duo-Duo upang bayaran ang utang. Kuya ko siya, hindi ako ang tatay niya. Kung itinuturing mo pa siyang anak, ilabas mo ang ipon mo at bayaran ang utang. Paano mo nalaman? Kayong pamilya, Lin, talagang walang hiya. Nagtatago kayo ng pera. Si Ginoong Lin ay may malasakit, matapang at matalino. Iyan ang pera para sa aming pagtanda. Anak na Suwail, napakasama ng iyong loob. Ito ay pinakamahalaga. Tama yan. Maging matalino. Ikaw itong walang utang na loob. Dahil sa iyo, naubos na ang ipon namin para sa kabaong. Hindi ninyo sinisisi si kuya sa pagkatalo niya. Ako ang kinagagalitan ninyo. Halos sapat na ang pera natin. Pwedeng bumili ng bahay sa bayan. Kapag naayos na ang lahat, maghihiwalay na tayo. Ikaw itong Suwail na anak. Gusto mo pa maghiwalay? Nanay, tatay, hindi dapat pumayag na umalis si Bunso. Lumalaki ang kinikita niya. Kung papayagan siyang umalis, tigil na tuluyan ang kita ng pamilya. Ito na yan. Nakuha ko para sa iyo. Presyo ay 2,000. Malapit din sa elementarya. Maganda ang lugar. Kulang pa ako ng 500. Kilala ako ng may-ari. Mabait makipag-usap. Pwedeng mag-advance na tayo. Para makuha na ang bahay. Nakuha na ang susi. Kung makakakuha pa ng sapat na pera para mabayaran ang natitira, makuha na ang titulo at saka bibili ng mga kasangkapan. Ang galing. Nanay, noong isang beses, pinakuha mo sa iba para sa akin ang ilang mga proposal ng kasal. Hindi naman nila inayawan dahil mahirap tayo, kundi dahil wala akong dote. Malapit na akong 30. Dapat ninyo akong alalahanin. Si Bunso ay bumili ng bahay sa bayan, di ba? Gusto kong manghiram ng susi niya. Kapag may date, sasabihin natin na ang bahay na iyon ay dote ko. Magiging maayos na ang lahat. Hiram, akala mo, si Bunso ngayon, kahit isang subo ng karne ay hindi na nagbibigay sa atin. Si kuya mo, halos putulin na ang kamay ng iba. Hindi man lang siya tumulong. Paano kanya pahihiramin ng bahay? Anak naman siya ninyo. Kahit na inampun lang siya, pinalaki ninyo siya ng maraming taon. Bahay ba niya lang iyon? Tama. Si Lin Tiezu ay walang puso. Nag-ipon para bumili ng sariling bahay. Hindi tumutulong sa pamilya. Dapat ang bahay na iyon ay para sa ating lahat. Kailangan nating makuha ito pabalik. Kung si Bunso ay nasa pangangaso, linlangin natin si Su Shulian. Utak baboy ka. Ilang beses nang naloko si Susyulian. Ngayon mas maingat na siya. Kung pupunta ka ulit, maloloko pa rin siya. Ngayon, nag-iingat na siya sa ating lahat. Kung gayon, huwag tayong pumunta ng personal. Papuntahin natin ang iba sa kanya. Di ayos na. Shulian, nabalitaan ko bumili kayo ng bagong bahay. Dumating ang kamag-anak ko malayong kamag-anak. Gusto ko manghiram ng susi para mapagmalaki sa kamag-anak. Hindi maganda na pahiram ang susi. Ang bahay ay si Dagang ko, na nagpakilala kay Tiezu. Karaniwan, hinihila ni Tiezu si Dagang ko para gawin ang mga mapanganib na bagay sa gubat. Wala naman akong sinabi. Xulian, hindi mo naman tatanggihan ito, di ba? Sige, bilisan mo ibalik kapag tapos ka na. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Kamakailan ay maganda ang ani. Baka sa lalong madaling panahon, makaipon ng sapat na pera para mabuo ang bayad sa bahay at makuha ang titulo. Ngayong araw, ipinahiram ko ang susi kay Kui Hua. Tiezho, saan ka pupunta? Tara! Punta sa bahay ni Zhao Dagang. Ako ang nagbigay ng susi. Sasama ako sa iyo. Oy, ay si Tiezu pala. Titimpla kita ng tsaa. Kui Hua, ibalik mo ang susi. Susi? Anong susi? Sabi mo hihiramin mo lang ang susi para tingnan. Ngayon ko lang talaga ipinahiram sa iyo. Kailan ba ako humingi sa iyo ng susi? Ako mismo ang nag-abot ng susi sa iyong kamay. Paano mo ito itatanggi? Walang katotohanan. Huwag kang mag-akusa ng mali. Itinago mo ba ito? Tumigil ka. Tigil!
Ano to? Anong nangyayari? Ang asawa mo ang kumuha ng susi natin at hindi umamin. Jiao Dagang, sino ba ang paniniwalaan mo? Siya o ang sarili mong asawa? Si Julian ay hindi sinungaling. Ikaw na walang utang na loob. Ako, ang hirap ng pag-aalaga sa iyo. Pumunta ka ba o hindi sa bahay ni Kuya Tiesu? Magtanong ka sa mga taga-bayan, malalaman. Lakas mo bang paakyatin ako magtanong? Oo, nanghiram ako. Pero wala sa akin ang susi. Si Lin Xiaoyan ang humingi ng tulong sa akin. Pasensya na, Kuya. Tandaan mo ito. Dapat bantayan ang bahay. Huwag mong hayaan. Ang asawa mong mag-isa ang lahat. Ibalik mo ang susi sa akin. Ibalik? Anong ibalik? Ito ay pag-aari ng pamilya Lin. Ano kung ginamit ko? Iyan ang bahay namin. Bahay ninyo? Ilang taon ka palang kasal at nangangahas ka ng sabihin na bahay ninyo? Ako at ang aking ini-arrange na kasintahan ay napag-usapan na magpakasal. Kailangan kong hiramin ang bahay para maging bagong kasal. Pagkatapos ng kasal, saka ko na ipapaliwanag sa kanya ng dahan-dahan. Hindi pwedeng hiramin. Ang kuya mo ay may problema sa iyo, pero ang ate mo ay walang galit sa iyo. Bakit mo siya pinipilit ng sobra? At saka, hindi naman ito hindi ibabalik. Totoo bang bumili ng bahay sa bayan ang pangatlo? Napakagaling naman. Sa tingin ko, hindi kayo nanghihiram? Kundi balak ninyong agawin at hindi ibalik. Sa oras na iyon, hindi lang ang ate mo ang titira doon. Kundi pati ang pamilya ng kuya mo. At pati na rin sina tatay at nanay, di ba? Ang bahay na binili ng anak ko, natural lang para sa mga magulang na tumira doon. Iyon ay pinaghirapan ni Tiezu, bawat piso. Pinaghirapan niya iyon. Wala sa inyo ang pwedeng gumalaw niyon. Ibalik mo sa akin. Huwag kang sumingit. Sabi ko, pwede siyang tumira. Pwede. Kung mawawala ang bahay, hindi na ako makakapagpakasal. Tatay, nanay, pigilan ninyo siya. Sino mang humawak muli, ire-report ko sa mga tagapagpatupad ng batas. Ituturing itong robbery. Sige, ang galing-galing mo na. Kaya mo nang takutin ang sarili mong pamilya. Iyan ay hindi pagiging mabuting anak. Xiaoyan, gusto kang makilala ng mga magulang ko. At tingnan din ang bahay mo. Bahay mo? Ate, magaling ka magkwento. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko mismo ang bahay na iyon. Peking hindi iyon? Buti dumating ka. Makinig ka sa akin. Umalis ka na. Hindi iyon ang bahay mo. Lin Xiaoyan? Hindi ba sinabi mo na ang bahay ay binili ng pamilya? Hindi kita niloko. Hiniram ko lang ito ng ilang araw. Kapag kasal na tayo, saka ko nasasabihin sa iyo ng dahan-dahan. Dahan-dahan? Inaakala mo akong tanga? Tapos na tayo. Kanina lang ay naririnig ko siyang nagyayabang tungkol sa kanyang match na napakahusay at nasa bayan pa. Ngayon, natapos na ang yabang? Xiaoyan, kung hindi kaya, pakasalan mo na ako. May bahay kami. Lin Lausan, ako ang iyong pangalawang ate. Ang bahay ay para sa buong pamilya. Wala ka man lang pera para sa natitirang bayad ng bahay at para sa mga kasangkapan. Sa huli, aasa ka pa rin sa pamilya. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. See? Tingnan natin saan mo kukunin ang pera para punan ang butas na ito. Hindi ba ito si Sir Zhou? Noong nakaraan, binigyan niya si Lin Laosan ng napakalaking order at napaka-impressive niya. Ngayon, naghahanap siya ng Tiezu. Tiezu, nahanap na rin kita. Anong nangyari? Wala. Munting problema lang sa pamilya. Ang pamilya Lin ay nag-iingay. Sinasabi nila na si Tiezu ay walang pera para sa natitirang bayad ng bahay at para sa mga kasangkapan. Bumili ka ng bahay? Kailan ka lilipat? Malapit na. Paglipat mo, bibigyan kita ng set ng kasangkapan. Hindi na kailangan. Huwag ka nang mahiya. Sa pagkakataong ito, kailangan ko ng mga balat ng baboy ramo. Kung makukuha mo, 600 piso. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang ganyang kalaking pera. Kapag dumating ang perang ito, mababayaran ko na ang natitira sa bahay at makakabili na rin ako ng mga kasangkapan. Sa wakas, makakalipat na kami sa bayan. Kukunin ko. Sige. Hintayin ko balita mo. Sino ba ang nagsabi kanina na si number 3 ay walang pera? Ang malaking amo ay nagbigay sa kanya ng kasangkapan. Yan ang tinatawag na kakayahan. Umalis na tayo. Ano ang tinititigan mo? Siya ay masyadong mapagmataas. Noong nakaraan, ang lobo ay maaari pang iwasan. Ngayon, papatayin niya. Ang baboy ramo na makapalang balat at mataba. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Baboy ramo, ganoon ba talaga ito kasama? Tizo, ang baboy ramo ay napakabangis.
Huwag kang pumunta. Huwag kang mag-alala. Magsasama ako ng sapat na tao. Walang mangyayaring masama. Lin Tiju, gusto mo pa bang magsama ng iba? Sinira mo ang pagpupulong ko. Sisiraan ko ang pangalan mo. Naglakas loob pa kayong sumama kay number 3 sa bundok? Sinaktan niya ang kanyang ama at ina. Wala siyang pakialam sa pamilya, walang utang na loob, at hindi nagbigay ng pera. Mabuti ba ang sumama sa kanya? Dapat ninyong ibigay sa akin ang pangako na hindi kayo tutulong sa kanya. Kung may mangyaring masama sa kanya, kasalanan niya iyon. Kuya Zu, masama. Nagtanong ako sa lahat. Ang mga mangangaso sa baryo ay hindi darating. Ngayon, tayo na lang dalawa ang magtutulungan. Kahit mag-isa lang ako, makakakuha pa rin ako ng baboy ramo. Kuya Zu, huwag kang magpakatigas ngayon. Ang bagay na iyon ay makapal ang balat at mataba. Isang siko lang. Matutumba ang tao. Kailangan kitang samahan. Kayong dalawa. Kaya ba? Ang oras ng kamatayan ni number 3 ay dumating na. Kuya Zu, ang bagay na ito, talaga bang gagamitin? Makapal ang balat ng baboy ramo. Kailangan ng backup. Nabalitaan ko na gusto ninyong hanapin ang baboy ramo. Ang baboy ramo ay nasa malalim na bundok lamang. Mapanganib ang lugar na iyon. Ako lang ang pamilyar sa daan. Bigyan mo ako ng 50. Ako ang magdadala sa inyo. Magkano? Masyado kang mahal. Hindi na kailangan. Ang mga kabataan ay matigas ang ulo. Huwag lang na hindi na kayo makabalik. Ito lang, pakisamahan muna kami. Kung talagang makahanap tayo ng baboy ramo, pag-uusapan natin mamaya. Kuya Zu, kung makaligtas tayo sa biyaheng ito, hindi na ako papasok sa malalim na bundok. Sa susunod, malamang marami pa tayong balik. Noong nakaraang buhay, sumiklab ang taggutom. Ang lahat ay nagsikap pumasok sa bundok upang maghanap ng biktima. Ang nasa labas ay naubos na, kaya pumasok sa malalim na bundok upang maghanap. Ang mga araw na iyon ay napakahirap. Dudududu. Kung kalkulahin, malapit na ang taggutom. Kailangang mag-imbak ng pagkain ng maaga. Nakita mo ba? Iisa lang ito. 3 tayo sa tulong ay mahuhuli natin. Mag-ingat, huwag magulo. Diyos ko, napalibutan tayo. Tapos na. Kahit gaano kagaling si Kuya Zu, hindi siya mas malakas kaysa sa baboy ramo. Halika. Halika, habulin mo ako. Tisu ang kaling mo. Imposible ito. Paano ninyo ginawa? Tatanong ka pa. Kinuha mo ang pera pero hindi ka kumilos. Mas mabilis ka pang tumakbo kaysa kanino man. Pera. Isoli mo. Dinala ko kayo sa kabundukan. Kung magsasalita ka pa, papatayin din kita. Sa pagkakataong ito, papasok sila sa malalim na bundok at tiyak na mamamatay. Kapag nawala si Lin Tiezu, si Sushulyan ay balo at may anak. Mas madaling kunin ang bahay. Matagal ko nang ayaw. Makasama si Zhao Dagang. Mahirap at tanga. Tanging si Lin Tiezu lang ang pinaniniwalaan. Inaapi ang sariling asawa. Dapat mamatay sa bundok. Kapag patay na si Zhao Dagang, makakaalis ako ng maayos papuntang bayan at makakasama si Liu Waizui. Asawa, umuwi na ako. Asawa, nakita mo? 2. Dagang. Kontakin si Amo Joe. Bayaran na ang pera. Kapag naipon na ang mga kasangkapan, lilipat na tayo. Tezu, magdadala ako ng ilang banga ng alak upang batiin kayo ng maayos. Hindi namatay ang pangatlo. Anong nangyari? Bakit ang pangit ng mga mukha ninyo? Ano pa ba? Ang kuya mo ay muling naghanap ng tao para magdala ng pera sa sugalan. Sa pagkakataong ito, naubos lahat. Susuwayin mo pa ba ang sugal? Ngayong hindi patay ang pangatlo. Paano mo babayaran ang utang? Gusto ko lang ibalik ang pera.
para sa inyo, nanay at tatay. Kasalanan ng pangatlo na hindi kami tinulungan. Ngayong bumalik na siya, ano ang gagawin natin? Tama na. Hindi ako pumunta para makipag-away. Hindi ko kayang harapin ang pangatlo ninyo. Kayo. Mag-isip kayo ng paraan. Kung hindi, puputulin ko ang kamay mo. At saka, kukunin ko ang bahay ninyo upang bayaran ang utang. Wala na ang bahay. Saan kami titira? Tingnan ninyo. Talagang nakasulat ang pangalan nating dalawa, Tiezhu. Naghirap ka. Hindi naman. Ikaw at si Duo-Duo ang pinaka-mahalaga sa akin. Ano man ang gawin ko, ha? Lahat ay worth it. Simula ngayon, hindi na tayo magtitiis. Kapag nabili na ang mga kasangkapan, lilipat na tayo. Si. Pangatlo, may mahalagang bagay sa bahay na kailangan naming pag-usapan. Buksan mo ang pinto. Ang kuya mo ay may utang na 1,000, 500 piso na interes. Kailangan mo siyang tulungan. Noon ay 1,000, ngayon ay 1,005. Ang mga alitan noon ay maliliit na bagay sa pamilya. Pero ngayon, ito na ang malaking usapin. Kung hindi ka tutulong, ang kuya mo ay mapapahamak. Maliliit na bagay? Gusto ninyo akong ipagbili? Ang asawa ko ay maliit na bagay? Kayo ang nag-udyok sa nayon na huwag. Tulungan akong mangaso. Gusto ninyong mamatay ako sa bundok? Ay maliit na bagay? Sa ganitong pagkakataon, mahalaga ang magligtas. Inubos na namin ang aming ipon. Sigurado ka na bang masaya ka? Sa pagkakataong ito, dapat mong tulungan ang kuya mo. Pwede akong tumulong, pero hindi libre. Kailangan mong pumirma ng promissory note. Simula ngayon, magtrabaho ka ng tapat. Unti-unting bayaran ang utang. Kapag sinunod mo ang 2 kondisyong ito, tutulong ako. Anong klaseng tulong ito? Sinasamantala mo kami. Pangatlo, huwag kang magloko. Pipirma ka na lang ng promissory note mamaya. Ngayon, ilabas mo ang bahay mo para isangla. Para mailigtas ang kuya mo. Kapag ginawa ng kuya ko ang sinabi ko, hindi siya mamamatay. Binugbog na ako ni Wang Laowu. Nang ganito, paano ako lalabas para magtrabaho? Buhay ang nakataya. Gusto mo ba talagang saktan ang kuya mo? Kayo ang pumirma ng promissory note para sa kanya. Saan ba narinig na ang ama ay magsusulat ng IOU para sa anak? Walang ganyang lohika. Tumutulong ka lang sa panganay mong kapatid, hindi sa amin. Bakit namin kailangang pumirma? Nanay, tatay, kayong dalawa, paano kayo makakapagsalita ng ganyan? Para sa pamilyang ito, nag-ambag ako ng maraming taon. Kumain kayo, uminom kayo bilang magulang. Palagi ninyong pinapaboran si kuya sa mga nakaraang taon. Tungkol sa bagay na ito, dapat kayong maglinis ng gulo. Masipag akong nagtrabaho para mabigyan kayo ng pagkain at inumin. Ngayon, kung kailangan lang ng IOU, kaya ko ring mag-advance ng pera para sa inyo. Nagawa ko na ang aking makakaya. Kung gusto ninyong gawin ang dati ninyong pagsasamantala, walang paraan. Mayaman ka lang kaya ka nagmamataas. Tungkulin mo itong gawing mahirap para sa amin. Ikaw na suwail na anak na labag sa magulang, sa baryo. Dadalhin ka sa konseho para husgahan. Inampon ninyo ako ng maraming taon, pero nabayaran ko na ang dapat kong bayaran. Sapat na ang hirap ng nakaraang buhay. Nanay, tatay, kuya, ate. Kami ng asawa ko ay nagpakasipag para sa pamilyang ito sa loob ng maraming taon. Hindi naming intensyon na saktan ang sinuman. Paulit-ulit ninyo kaming ginigipit. Sa bawat pagkakataon, gusto lang naming makuha ang sa amin. Ang bahay na ito ay ipinundar ni Tiyezu sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Hindi lang kayo tumulong. Ginawa pa ninyong hadlang si Tiyezu. Ngayon gusto ninyong kunin ito. Sa tingin ko walang katwiran. Sino bang nagsabing kukunin namin? Tama. Pansamantala lang namin isasangla ang bahay. Sigurado ba kayo na gusto lang tulungan si kuya, bayaran ng utang? Noong una, ginamit ninyo ang dahilan na bayaran ng utang. Gusto ninyong kunin ang bahay ko ang totoo. Ang pakay ninyo ay ang bahay mismo. Di ba? Ganyan mo ba isipin ang iyong mga magulang? Hindi ka tutulong, di ba? Tatawag ako ng mga taga-baryo para hatulan tayo. Tara na. Tama. Umiiyak na ang matanda, kang gani, at hindi man lang siya tulungan ng ikatlong anak na lalaki. Ang pera ko ay mula sa pangangaso. Bawat sentimo, pinaghirapan. Wala akong kinuha kahit isang kusing mula sa pamilya. Sa tingin ko hindi ganyan si Tiezhu. Narinig ko na si Lin Jiangguo ay nagsusugal ulit at naubos ang lahat ng pera ng pamilya. Bakit naman nila kayo dapat tulungan?
pero inampon ng pamilya Lin ang ikatlong anak ng maraming taon. Hindi naman siya maaring manood lang habang sila ay naghihirap. Ang pagiging anak ay higit sa lahat. Hindi sapat ang mga taga-baryo lamang. Hanapin ninyo ang kapitan ng baryo. Huwag kayong maniwala sa kanya. Kami ay inaapi. Si Lin Tiezu ay isang mapagkunwaring manlilinlang. Wala siyang kakayahang mangaso. Pinipilit lang niya kami si Dagang na pumunta sa kagubatan para mamatay para sa kanya. Siya ay nagtatago sa likod. Hindi niya kami hinahayaang mangaso. Dinadaya niya ang mga huli ng iba. Noong nakaraan, sa kambing, wala kaming natanggap kahit ano. Asawa, huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit mo siya ipinagtatanggol? Ngayong siya ay vulnerable, lahat ay laban sa kanya. Siraan natin ang kanyang reputasyon. Sa susunod, ang trabaho ng pangangaso ay atin na. Kilala mo na rin si Joe Goan. Bakit nating pakikinabangan si Lin Tiezu? Ang bobo mo. Huwag kayong maingay. Si Kuya Zhu ay mabuting tao. Nakita ko mismo ang galing niya sa pangangaso, tumpak ang pana at maraming plano, at handa siyang magbahagi ng huli sa atin. Ginagarantiya ko na hindi siya gaya ng sinasabi ninyo. Zhao Dagang, ikaw. Si Dagang ay isang tapat na tao. Pinaniniwalaan namin ang sinasabi niya. Salamat kapatid. Dumating na ang kapitan ng brigada. Kapitan, hindi kami binibigyan ni Lin Tiezu ng pensyon. Ang kanyang nakatatandang kapatid ay nagbabayad ng utang. Gusto niyang pilitin kaming maglabas ng pera para wala kaming matirhan. Kapitan, huwag kang makinig sa kanilang kaguluhan. Si Tiezu ay mabuting bata. Ang butas na ginawa ng pagsusugal ng kanyang nakatatandang kapatid, bakit siya ang magbabayad? Tiezu? Ang utang ng nakatatandang kapatid mo? Ano ang balak mo? Kapitan, ang utang ng kapatid ko ay maaaring tulungang bayaran, ngunit hindi ngayon. At hindi lahat. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ito aayusin, isusumbong namin ito sa munisipyo. Tiezu? Kahit na sila ay iyong mga magulang, kahit gaano sila naging masama sa iyo, hindi mo maaaring hayaan silang walang matirhan. Ang nakatatandang kapatid ay nagkaroon ng utang sa sugal. Hindi mo siya pinipilit, kundi ako. Unahin muna ang paghahanap ng pera. Ang usaping pampamilya ay pag-usapan ng mahinahon. Dahil pag-uusapan ng pera, linawin natin ngayon. Pagkatapos ay maghihiwalay na tayo. Kunin ang libro ng accounts. Noong nakaraang taon, si Tiezu nagtrabaho sa brigada ng isang taon, nagbigay sa bahay ng 180 kati ng trigo at 140 kati ng mais. Noong nakaraang tagsibol, para sa mga kagamitan at binhi ng palay, nagbigay si Tiezu ng 50 piso at ang pang-araw-araw na gastos sa kabuuan. Ang bahay ay may utang sa amin ng 160 piso at 70 sentimo. Ganoon pala, sobra naman ang pamilya Lin. Old Lin, ang kinuha ninyo kay Tiezu ay higit pa sa dapat niyang ibigay sa inyo. Ang pag-aalaga sa mga magulang ay nararapat, kahit gaano pa karami, ay hindi sobra. At ang nakatatandang kapatid at pangalawang ate, wala akong obligasyon na suportahan sila at kumain din sila sa akin sa loob ng maraming taon. Saan ang obligasyon nilang alagaan ang mga magulang? Kung kalkulahin, hindi ba sila may utang sa akin? At isusumbong ninyo siya sa hindi pag-aalaga? Ang bagay na ito, ang pamilya Lin ay walang katwiran. Tiezu, tama ang ginawa mo. Hindi binabayaran ang utang at gusto pang kunin ang hindi dapat. Talagang walang hiya. Kung talagang isusumbong ninyo sa munisipyo, kakampihan namin si Tiezu. Wala na akong magagawa. Kung sapat pa ang work points ng pamilya ninyo, may isang sira-sirang bahay sa dulo ng ginagamit ng production team para sa mga kagamitan, maaari naming ipamigay muna sa inyo. Kung talagang makuha ang bahay, doon muna kayo pansamantala. Sa buong buhay ko, hindi ako nakaranas ng ganitong paghihirap. Itong sirang bahay pambayad utang. Buti pa kayo. Ito ang bahay namin. Hindi ito tirahan ng tao. Lahat ito ay dahil kay Laosan. Kung pumayag siyang maglabas ng pera, hindi mawawala ang bahay namin. Anong nangyari? Wala lang. Masaya lang. Salamat, Dagang. Pagkatapos, ituturo ko sa iyo ng maayos ang pangangaso. Magtulungan tayong dalawa. Jugo, lahat ng sasabihin mo, susundin ko. Darating na ang taggutom. Kailangan ng mga sonang maaga para mag-ipon ng pagkain. Tingnan mo ang sitwasyon. Pumila hanggang gabi. Hindi siguradong aabot. Ngayon, bumaba ng husto ang ani. Nagbabago ang presyo ng bigas araw-araw. Kahit may food coupon, hindi makabili.
Nakaka-stress. Ngayon, lalong lumalala ang kakulangan ng pagkain. Mahirap bumili ng bigas. Kailangang mag-imbak ng maaga para makaharap ang mga hindi tiyak na panganib sa hinaharap. Huwag magpanik. Pagkatapos, pumasok tayo sa bundok para mangaso, karamihan ng huli. Gawing tuyong karne at itago. Kahit may paraan para mag-imbak sa pangangaso. Pero ngayon, masama na ang kalagayan. Kulang ang pagkain. Ang sitwasyon sa hinaharap, talagang hindi mahulaan. Hindi ka mapakali. Jugi, kung magpapatuloy ito, wala nang masasabi. Lausan. Dati, mali si kuya. May alitan tayo. Nabulag ng kasakiman. Pero ngayon, totoong nagsisi na ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Galing ka pa rin sa sugalan. Niloloko niya ako. Saan ka nagtatrabaho? Inaantala ng forma ng sahod. Pwede kitang tulungang kunin. Ngayon, dalhin mo ako. Sa lugar na iyon, hindi mo sila kayang awayin. Hindi ako takot. Ikaw ang aking kapatid na lalaki. Paano ko hahayaang mamatay ka? Sa tingin ko, galing ka sa sugalan. Lumabas ka, di ba? Gutom ka na, nagsusugal ka pa. Dahil sa iyo, dinala mo sina tatay at nanay at ako sa kawalan ng pag-asa. Kung hindi mo kami tutulungan, mamamatay na lang kami. Kung matututo ka talagang maging independyente, baka sakali tutulungan kita. Ngunit hindi mo ginawa. Huwag kang magyabang. Ngayon ay taggutom sa lahat ng dako. Mamamatay ka rin sa gutom. Zo, ang buhay mo nakakainggit talaga. Kung may ganyan akong asawa at anak, masisiyahan na ako. Sayang at ang asawa ko ay, Si Kuihua ay hindi mabuting tao. Gutom na kayo, di ba? Kumain muna tayo. Ma'am, ang galing ng luto mo. Kahit gaano kagaling, kailangan ng pagkain. Ngayon ay taggutom. Huwag mong hayaang si Dagang ay mapahiya. Huwag kang mag-alala. Makakapangaso tayo at makakapagpakain sa sarili natin. Hindi tayo mamamatay sa gutom. Tizu, hindi mo alam? Ngayon ay taggutom. 3 beses na ang taas ng presyo ng karne sa bayan. Kailangan mong dagdagan ang supply mo sa akin. 3 beses. Ngayon, ang makakain ng sapat, ang pinakamahalaga. Hindi dapat ipagsapalaran ang buhay para sa pera. Hindi ko kayang mangaso ng marami mag-isa. Kung magkakaroon ng sobra, ibebenta ko sa iyo. Siya. Sa tingin ko, wag mo nang gawin mag-isa. Maghanap ka ng iba pang tao. Basta may karne, babayaran ko ng mataas. Mayroon bang gustong mangaso sa bundok? Sumama kayo kay Zoo. May pagkain at kikita pa. Triple ang presyo ng karne kumpara dati. Siguradong si Joe Guoan ang nag-aalok ng mataas na presyo. Lumalaki na ang negosyo niya. Isama mo ako. Ginoo, noong nakaraan, iniwan mo kami at tumakbo ka. Hindi na kami makapaniwala sa iyo. Noong nakaraan, ako ang may kasalanan. Pero ngayon, kulang kayo ng tao. At pamilyar ako sa bundok. Hindi na. Kayo, sige, ang galing mo. Tingnan natin kung ilan ang makukuha mo. Sumama ka kay Kuya Zoo. Kakain ka ng busog at may pera ka pa. Talaga bang may pagkain? Gusto kong sumali. Yung sumama kay Lin Tiezu, anong matututunan mo sa isang bata? Yung lugar sa bundok. Ilang dekada ko na iyong tinatakbo. Kilalang kilala ko iyon. Sumama ka na lang sa akin. Hindi kita isasama. Sinasadya mo ba talagang manggulo? Hindi mo pa nakikita ang kakayahan ni Kuya Zoo. Oo, si Kuya Zoo ay talagang malakas ngayon. Anong malakas? Swerte lang. Kaya nga niyang iwan ang sarili niyang mga magulang. Magiging mabuti kaya siya sa inyo? Noong isang beses, binayaran nila ako para mag-guide sa bundok nang makahuli ng hayop. Pinilit nila akong magbayad. Sumama ka sa ganoong tao, siguradong magsisisi ka. Tio Laugan, at ipapaliwanag ko sa iyo ang tungkol sa pera mamaya. Pero ngayon, ang mahalaga ay ang pagpunta sa bundok. Huwag nating sayangin ang oras. Ikaw naman ang tumakas sa kalagitnaan. Ako ay responsable lamang sa paggabay. Sabihin mo, ginabayan ba kita o hindi? Nakahanap ba kayo ng baboy ramo? Ngayon, si Lin Tiezu ay nasa bayan. Bumili na ng bahay. Hindi na siya taga-nayon. Si Mang Kalo ay habang buhay ng mangangaso, may karangalan ng matuto sa kanya. Mas panatag ang loob natin kung susunod tayo sa kanya. Siya. Sumama tayo kay Mang Kalo. O kaya, umalis na rin ako. Hindi pwede. Kailangan mong makipagsapalaran. Si Kuya Ju ay prangka. Napakadali niyang makipaghati. Hindi niya tayo lolokohin.
Nakita niyo ba? Si number 3, hindi man lang niya napigilan ang sarili niyang guro. Walang natira sa kanya, walang gustong sumama sa kanya. Mamamatay siya sa gutom. Kuya Zoo, tama ba ang daan? Bakit wala man lang kuneho? Baka naligaw tayo? Magtiwala kayo kay Kuya Zoo, hindi pa siya nagkakamali. Kung wala tayong mahuhuli, uuwi tayong gutom. Si Kuya Ju ay bata pa, kulang sa karanasan. Nagkamali tayo ngayon. Kung alam ko lang, sumama na sana ako kay Joe Laugan. Sa pagkakataong ito, pumunta kami sa ilog para mangisda. Kaya iba ang ruta namin. Mas madaling mahuli ang isda. Maya-maya, may ibang papasok sa bundok. Pupunta rin sila para mangisda. Kailangan nating mag-ipon ng maraming isda muna. Tama si Kuya Zu. Sabi ko nga, matalas ang isip ni Kuya Zu. Ngayon, nagyelo na ang ilog. Paano tayo mangisda? Hindi kaya nagmamagaling lang siya? Dati, baka si Joe Laugan talaga ang nagturo sa kanya kung paano mangaso. Kuya Zoo, huwag kang mag-alala. Kapag nagpakita ka ng galing mo, mamangha sila sa'yo. Naku, hindi pwedeng mapahiya si Kuya Zoo. Sa harap ng dalawang batang ito, kailangan ko siyang tulungan. Tingnan mo! Sabi ko nagyayelo na. Gawin mo ang sinasabi ko. Gumawa ng butas sa yelo. Kontrolin ang lakas. Huwag takutin ang isda. At huwag biyakin ang yelo. Ang dali lang. Sino ba ang hindi marunong? Kung alam ko lang, ako na lang ang gumawa. Huwag kang sumigaw. Kung sumigaw ka pa, lalong babiyak ang yelo. Imposible. Lalapit siya. Mahuhulog din siya. Baliw siya. Hindi pwede. Kailangan ng lubid. Kuya Zu, salamat. Susunod na ako sa'yo ngayon. Ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Kung hindi mo kami dinala rito, baka may nahulog. Imposibleng makahuli ng isda sa yelo. Paulit-ulit ko nang sinabi. Gawin ang sinasabi ko. May pattern ang paggalaw ng isda. Gumawa ng 4 na butas sa yelo na parang bulaklak. Dapat sapat ang laki para mailagay ang lambat. At hindi dapat biyakin ang yelo. Nagmamayabang ka yata. Mukhang marami kang alam. Kaya mo ba talagang makahuli ng isda? Tingnan mo. Paano nangyari? Sa panahong ito, nakakahuli talaga ng isda. Kuya Zu, minamaliit ka namin dati. Ang galing mo, Tia Zu! Sa taglamig, nagyayelo ang ilog at nakakahuli ka pa rin ng isda. Ang ikatlong anak ng pamilya Lin ay talagang hindi basta-basta. Tama, si Kuya Ju ko. Kaya niyang abutin ang buwan sa langit at mahuli ang pagong sa dagat. Malas ako ngayon. Wala akong nahuli kahit isa. Kuya Ju, may problema. Dahan-dahan kayo. Paano nawala? Kagabi, nagtampo ang maestro at gusto talagang makipag-agawan kay Kuya Ju. Hinabol niya isang oso, pinaputukan sobrang dilim na dulas at nahulog sa bangin. Mapanganib pumasok sa bundok sa gabi. Lausan, ngayon masaya ka na ba? Kung hindi mo tinanggihan ang tulong niya, pumasok ba siya mag-isa? Hindi. Ang maestro mismo ang gustong pumunta, hindi kasalanan ni Kuya Ju. Tama. Pinayuhan ni Kuya Ju ang maestro, hindi nakinig. At sinigawan pa si Kuya Ju. Niloloko niya kayo? Sarili kong kapatid? Hindi ko ba siya kilala? Bakit ganyan ang ugali mo bilang kuya? Sino bang pumapanig sa iba? Kuya Ju, dati bulag kami. Maari pa ba kaming matuto ng pangangaso sa'yo? Tayo ka. Mula ngayon sumunod ka sa akin. Ang libing ng maestro ninyo. Tutulong din ako sa pag-aayos. Patay na si Joe Laugan. Ngayon ang pinakamahusay na mangangaso sa baryo ay si Tiezu. Sa susunod na pangangaso, sila ay umaasa sa kanya para hindi magutom. Tama, mabait siya, mapagkakatiwalaan, at kaya tayo mabubuhay. Ano ang ipapalit mo sa karne? Kanino? Wala kang pakialam? Si Dagang ko ay inuutusan mo. Kung ano sabihin mo, susundin niya. Ngayon gusto mo pa akong kontrolin? Mabait si Kuya Ju. Kung wala siya, matagal na kaming namatay sa gutom. Sabihin mo ng malinaw, ano talaga ang gagawin mo sa karne? Kapag sinabi mo, papayagan kita. Hindi ka naniniwala sa akin, pero naniniwala ka kay Lin Tiezu? Kuya Ju, huwag kang magalit. Ang asawa ko nitong mga araw, ewan ko kung bakit. Araw-araw nagmamakaawa na lumabas. Kuya Zu, ano ba talaga ang nangyayari sa kanya?
Kamakailan ay lalong naging kahina-hinala. Kulang ang ebidensya ngayon. Kung sasabihin natin ng direkta, baka mag-alarma sila. Huwag ka munang mag-alala. Obserbahan mo ang asawa mo araw-araw. Naiintindihan ko. May kakayahan pa naman ang asawa mo. Sa panahon ng taggutom na ito, nakakakuha pa siya ng karne. Anong kakayahan niya? Sumusunod lang siya kay Lin Tiezu at nakikinabang sa kanya. Talagang mahirap lang siya. Ang pagsunod sa kanya ay mananatili sa probinsya magpakailanman. Hindi tulad mo na nasa bayan. Gusto mong mabuhay. Kaya kailangan mong kumuha sa iyong asawa at kay Lin Tiezu ang kanilang yaman. May pagkain at pera sila. Kung papatayin natin sila, lahat ito ay magiging atin. Nababaliw ka na. Hindi ako mangahas pumatay. Hindi mo kailangang pumatay. Mag-hire ako ng tao. Kailangan mo lang sila ang eksaktong lugar ng pangangaso, sabihin mo sa akin. Kung hindi mamamatay si Zhao Dagang, ako ay magiging mahirap magpakailanman. At si Lin Tiezu ay matalino. Ang tungkol sa akin at kay Liu Waizui, malapit nang malaman. Pumapayag ako. Tama iyan. Kuya Zu, si Kuya Hua kamakailan ay talagang kakaiba. Palihim siya. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya. Sinigawan niya ako. Kamakailan ay maraming naipon na karne. Hindi na natin kailangang maghirap ng ganoon. Umuwi ka ng maaga araw-araw at tingnan. Baka malapit na nating malaman. Mga mababang klasing mga ngaso. Mabilis ang reaksyon. Kumuha kami ng pera mula sa isang tao para kitilin ang buhay ninyo. Kuya Zu, 4 laban sa 2. Hindi natin sila matatalo. Huwag kang kabahan. Sabihin mo. Sino ang gustong pumatay sa atin? Kuya Hua, lumabas ka. Niloloko ba ninyo ako? Wala talagang Liu Waizui. Wala rin Kuya Hua. May kabit, di ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Kumalma muna. Kung hindi ako nagkakamali, noong nakaraang buhay, si Kui Hua ay madalas kasama si Liu Waizui sa silangan ng bayan, nagtatago sa maliit na hotel. Alam ko na kung nasaan sila. Mayroon bang isang si Liu Waizui na pumunta? Ikalawang palapag. 203. Subukan mong gumalaw. Hindi ako. Siyang pumilit sa akin. Dagang, makinig ka sa akin. May mga babaeng dapat pahalagahan kahit na pinabayaan mo siya at lumamig ang loob niya. Kailangan mo siyang mabawi sa anumang paraan. Pero may ibang babae na hindi karapat-dapat. Juge. Salamat. Kahit anuman, sa buhay na ito, kung wala si Kui Hua na manggugulo, isang mabuting tao tulad ni Dagang hindi napapatayin. Pagkatapos mong makipaghiwalay kay Kui Hua, kung wala siya, pwedeng magsimulang muli. Bata ka pa. Malakas. Ang magandang buhay ay darating pa. Mula ngayon, kung may karne ako, meron ka rin. Juge, nahanap ko na kayo sa wakas. Anong nangyari? Ngayon, matindi ang taggutom. Nagsimula nang mamatay sa gutom ang mga tao sa baryo. Si Lin Jiangguo, kasama ang maraming taga-baryo, pumunta para buksan ang bodega ni Kuya Dagang. Gusto nilang kunin ang lahat ng karne. Umuwi na tayo sa baryo. Lin Tiezu? Nag-imbak ka ng maraming karne, kaya napilitan ng iba pumunta sa bundok. Wala silang mahuli na kahit ano. Kailangan mong ilabas ang karne at ipamahagi sa lahat ng kabaryo. Napakagaling mo? Hindi mo pwedeng hayaan silang mamatay. Kung hindi mo ipamahagi, kukunin namin ang kusa. Juge. Ang daming tao. Hindi natin sila mapipigilan. Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian. Unang pagpipilian. Bawat isa ay kukuha ng isang pirasong tuyong karne. Hindi na kailangang ibalik. Pero pagkatapos ninyong kumain, ang mangyayari, pagkatapos, wala na akong pakialam. Ikalawang pagpipilian. Kumuha ng pagkain para sa 3 araw. Pagpagpagpak. Pero pagkatapos kumain, kailangan sumama sa akin sa bundok para manghuli. Ang mahuhuli natin, hatiin natin sa inyo ang kalahati. Tuturuan ko kayo ng kakayahan. Para sa susunod, kaya na ninyong mabuhay mag-isa. Sana'y nagtiwala ang lahat na hahatiin ang kanyang pagkain. Kung lahat ng tao ay sumama sa kanya para manghuli, wala nang kakampi sa akin. Hindi kami marunong manghuli. Hindi rin ako ipinanganak na marunong matuto. Sasama ako sa iyo sa bundok. Sasama rin ako. Kung tayo ay may kakayahan, hindi na tayo magugutom sa susunod.
Kung hindi ka sasama sa bundok, isa lang ang makukuha mo. Para sa mga magulang ko ito, lahat ng taga-baryo ay pwedeng kumuha. Hindi ba't para kay Lin Tiezu, hindi pwedeng kumuha ang kanyang mga magulang? Sino ang gusto kumain? Kunin ninyo mismo. Ang tindi mo, Ang tatay mo, hindi pa dumating. Tingnan mo ang bakas na ito. Sa road deer iyan, kagabi lang dumaan. Mahalaga rin ang direksyon ng hangin. Lumapit sa kalaban na pasalungat sa hangin. Kumain ka na. Hindi ako kakain ng karne mula kay Tiezu, maliban kung siya mismo ang magdala. Lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ngayon akala niya magaling na siya. Hindi na niya ako kilala bilang tatay. Tiezu, may kakayahan ka talaga. Hindi lang napakain ng mga taga-bayan na magsarili at busog na busog. Binigyan mo pa ako ng maraming paninda. Tulong-tulong kaming lahat. Ang pera mula sa pagbebenta ng karne ay 5 beses kaysa dati. May ilang dosenang tao ka na sa ilalim mo. Makipagtulungan ka lang sa akin. Sayang ang talento mo. Ang ate ko, nagmamay-ari ng restaurant sa probinsyal na lungsod. Kailangan din niya. Marami. Mga produktong gubat at sangkap. Sa susunod, ipapakilala kita. Makipagkita sa kanya. Iabot mo kay tatay. Kung hindi siya kakain, ha? Baka hindi na siya kayanin. Tatay. Lin Tiezu. Ikaw ang pumatay kay tatay. Ang ate ko ay mapili. Hindi niya gusto ang ordinaryong supplier. Huwag kang mahiya kapag nakita mo siya. Ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Wow, magkano kaya ang puhunan para dito? Amo Joe, nag-hire ka ng bago? Ako si Woman Kang. 10 taon akong nag-supply. Sino ang makakapantay sa akin? Marunong bang mangaso ang mga taga-bayan na ito? Baka mamaya nagdala sila ng patay na kuneho. O bulok na usa para lokohin ka. Huwag magmadali. Iwan mo na ang paninda dito. Masyadong matigas ang karne. Hindi rin buo ang balat. Tumutulong ang kusinero kay Woman Kang. Ang ibig sabihin ni Amo Joe. Magpadala muna ng isang batch para subukan. Bawasan ang presyo ng 30%. Amos Ho, hindi man lang sapat ang presyo para sa puhunan. Si. Mapanghusga ang babaeng iyon. Ang kusinero at si Woman Kang ay may personal na relasyon. Sinisiraan niya tayo. Pero hindi siya tanga. Hindi niya tayo direktang tinanggihan. Kaya kung magdadala tayo ng magandang produkt, makikilala niya ang totoo. Ano sa tingin mo? Ang kaibigan mong ito, medyo probinsyano. Pero hindi siya nagpapakababa o nagmamayabang. Marami akong ipinadala. Hindi man lang siya naharang. Mas maganda pa yung batch ni Woman Kang. Makipaglaban ka sa akin? Madam, paano kung ganito? Kunin mo ang aking paninda at yung kay Woman Kang. Gawin nating patikim sa customer nang hindi alam kung kanino. Alin ang sasabihin ng customer na masarap? Yon ang kunin mo. Gawing masama ang lasa ng iyong ulam. Madali lang. Makipaglaro ka sa akin? Zu, ang chef ay tao nila. Hindi tayo mandadaya. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Siya, ibigay mo sa akin ang kawali. Ako mismo ang gagawa. Marunong din pala magluto si Madam. Piliin ang kaliwa. Piliin ang kaliwa. Piliin ang kaliwa. Masarap ito. Malambot ang karne. Sa tingin ko rin, ito ang maganda. Kunin ko na lang ang iyong paninda. Presyo, gaya ng dati, hindi na babawasan. Madam, 3 mesa lang ng customers ang basehan. Ang desisyong ito, masyado bang madalian? Ang desisyon ko, hindi pa ito nagkamali. Ikaw bata, huwag kang magyabang. Hey, sa negosyo, kanya-kanyang kakayahan. Bantayan niyo siya. Kapag pumasok siya sa bundok para mangaso, sabihin niyo sa akin.
Maganda talaga ang paninda mo. May customer ako ngayon. Gusto ng isang bihirang uri ng ibon sa bundok. Tinatawag na Jinling-ji. Mahaba ang balahibo ng buntot. Kailangan kong buhay. Kaya mo bang kunin? Jinling Z. Matalino yon. Mabilis lumipad. Mas mahirap ng 10 beses ang hulihin ng buhay kaysa barilin. Noong bata ako, sabi ng matatanda. Nasa malalim na gubat yon. Takbo pag nakakita ng tao. Kung hindi mo makuha, okay lang. Hahanap na lang ako ng iba. Kaya, Sigurado ka? hindi naman bago sa akin ang pangangaso. Ang mga bagay sa bundok, walang hindi ko kayang gawin. Si Woman Chang ay hindi patas palagi. Ayaw ko na ring makipagtulungan sa kanya. Kung makuha mo ito, ikaw na ang magiging exclusive supplier ko. Sang-ayon. Zo. Jinling Z. Mahirap makuha. Tayo, magtatagumpay ba talaga tayo? Huwag matakot. Trap, silo, at pangangaso. Maraming paraan. Zo. Dahil sa sinabi mo, mas gumaan ang loob ko. Pagbalik, pumalat tayo sa bundok. Basta makatulong tayong mahanap si Jinling. Makakasama natin ang madam mula sa lungsod. Lahat tayo ay mabubuhay ng maganda. Sasama ako. Ang galing talaga ni Taizu. Oo nga. Hindi lang niya tayo iniligtas sa taggutom, pinalaki pa ang negosyo. Lungsod? Ang galing mo talaga. Makinig kayong lahat. Ang makakahanap kay Jinling Z ay may malaking gantimpala. Zo. Mahahanap ba talaga? Baka wala na ito, extinct na. Kung hindi, bakit si Madam ay hindi pa rin ito nahahanap ng ganito katagal? Kahit mahanap, mahirap hulihin. Nasa unahan. Buhay. Maingat ang hayop na ito. Lumipad kapag may ingay. Kailangan nating paligiran mula sa 3 gilid. Iwan ang isang gilid para sa lambat. Si Lao Jiang at ang grupo ay maglalatag ng lambat, dagang. Ikaw at ang grupo ay magtulak mula sa likod. Ako ang haharap. Sino ang sumisira sa ating plano? Mga tao ni Woman Kang. Sa eskinita dati, pinalo mo kami hanggang sa bugbog sarado. Ngayon, magbabayad ka sa akin. Ikaw lang? Gusto mo pa makipag-agawan sa negosyo ni Ginoong Wu? Binigyan na kita ng pagkakataon. Kuya Zu, anong nangyari? Kuya Zu, dumating na kami. Ginoong Lin, pangatlong ginoo, paumanhin na. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbayad ng pagkakamali. Hahanapin ko ang bagay para sa iyo. Kung hindi mahanap, kayo ang papasok sa kulungan. Hanapin ang Jinling G. Alam ko na hindi kaya ng mga tangang to. Buhay, ang galing ng panamo. Bumaba na tayo. Nahuli ni Kuya Zu ang Jinling Z. Gusto mo pa makipagnegosyo sa may-ari mula sa lungsod? Sinira mo kami ng ganito. Wala kang aasahang maganda. Madam, pag-isipan mo ulit. Ang aking produkto ay tiyak na mas matatag kaysa kay Lin. Ang kaya niyang hulihin at hindi, kaya kong suplayan. Ilang araw lang, dumating na. Mukhang hindi nahuli. Tama ang pagpabantay ko sa kanya. Imposible ito. Ang ipinangako ko sa iyo, gagawin ko talaga. Ginoong Wu, anong sinabi mo? Ang mga tao mo, kaya rin mahuli ang Jinling-ji? Mula ngayon, si Lin Tiaju ang aking eksklusibong supplier. Ginoo, hindi mo ito magagawa. Anong nangyayari? Sino ka? Ginoong Joe, ako ang nakatatandang kapatid ni Lin Tiaju. Dumating ako ngayon dahil hindi ko na matiis. Nandaya siya. Tinatrato niya kayong mga tanga. Sa totoo lang, hindi talaga siya marunong manghuli. Niloloko ka lang niya. Ang produkto ni Lin Tiaju ay palaging maganda. Hindi ako bulag. Alam mo ba ang kanyang mga produkto? Paano niya nakuha? Pinatay niya ang kanyang guro, isang veteranong mangangaso sa baryo, mangangaso, at inagaw mula sa kanya. Ikaw ang nakatatandang kapatid niya. Dumating ka para sabihin ito sa akin. Magkakapamilya kami. Kung napahiya siya, napahiya din ako. Pero hindi ko siya pwedeng hayaan na manakit. Ginoong Joe, ang restaurant mo ay maraming taon nang bukas.
Kung magkaroon ng problema dahil sa kanyang produkto, hindi ito katumbas. Hindi ka na pwedeng makipagtulungan sa kanya. Kung gusto mong sabihin na may problema ang kapatid mo, magbigay ka ng ebidensya. Hindi ka naniniwala sa akin. Ang sinasabi ko ang totoo. Si Lin Tiezu lang ang pinaniniwalaan ko. Anong nangyari kay tita? May problema ba sa bahay? Julian, hindi talaga ako dapat makialam. Pero kumakalat sa baryo na si Tiezu sa probinsya, kasama ang isang babaeng negosyante eh. May hindi normal na relasyon. Tita, naiintindihan ko. Salamat. Si Duoduo kamakailan ay naging mas malusog salamat sa iyo sa pag-aalaga mo sa kanya ng mabuti. Ikaw ang nangangaso para kumita para mabuhay kaming mag-ina. Ano ang problema? Ang sama ng mukha mo. Tiezu. Kung gusto mo akong iwan, sabihin mo sa akin agad. Huwag mong itago sa akin ang kahit ano. Ano ba yung sinasabi mo? Ikaw at ang babaeng negosyante. Totoo ba? Sino nagsabi sa iyo? Kumakalat sa baryo. Teka. Julian, makinig kang mabuti. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Ang babaeng iyon ay si Joe Yaking, katuwang ko sa negosyo. Binibigyan ko siya ng supply. Binibigyan niya ako ng pera. Ganyan lang ang relasyon namin. Ano man ang kumakalat, huwag mong pansinin. Totoo siguro ang sinabi ni Tiezu. Pero ngayon, tumataas ang kanyang katayuan. Lumalapit sa babaeng negosyante normal lang. Mayaman siya at makapangyarihan, kaya siya makatutulong sa kanya. Hindi ako nakatapos ng elementarya. Hindi kaya isang araw hamakin niya ako. Opening sale! 70% na diskwento sa buong tindahan. Wala kang alalahanin. Ako na ang bahala sa iyong mga produkto. Kahit anong dalhin mo tatanggapin ko lahat. Sana ay mas umasa pa ako sa iyo, Sir Hu. Ang Fumanlu ay malaking negosyo, sa kalaunan ay aagawin ang negosyo ni Joe Yaking para malugi ka. Tingnan ko, ikaw at si Lin Tiezu, ano ang gagawin ninyo ngayon? Anong nangyayari? Binuksan ang Fumanlu sa tapat, kaya't naagaw lahat ang mga customer. Nagbibigay sila ng libreng pagkain at alak. Sobrang baba ng presyo. Sabi nila, may backer sila, malakas ang pondo, hindi basta-basta kalaban. Kung mabangkarote ang restaurant ni Ate Zo, hindi ba matitigil ang negosyo ni Zuje? Naaalala ko ang Fumanlu sa nakaraan, na feature ito sa balita na dahil gumamit sila ng mababang kalidad na sangkap, niloko ang mga customer at tuluyang na raid. Hindi lang sa dekorasyon umiikot ang negosyo, kailangan ng pagkain ay walang budhi, niloloko ang kainan. Basta may talento ay kikita, pero kung kumita ka sa masama, babayaran mo rin iyon. Kahit gaano pa kagaling ang pagkain, kung walang pumapasok na customer ay wala ring silbi. Pumunta si Woman Kang sa Fumanlu, may sama siya ng loob sa atin. Baka sa lalong madaling panahon ay gawan nila ng paraan ang ating restaurant. Inaanyayahan kayo ng dalawang hulaoban ng Fumanlu na kumain. Sabi nila, gusto raw mag-usap. Inaanyayahan kumain? Kilala ba niya tayo? Tara, Maupo ka, Lin Xiongdi. Narinig ko na ikaw ang supplier ni Joe Yaking, kaya espesyal kitang inanyayahan. Dadagdagan ko ng doble ang presyo niya sa iyo. Lipat ka sa akin, pati kapatid mo. Ano sa tingin mo? Bakit lahat ng tao ay nagkakagusto sa batang ito? Lumipat na ako sa Fumanlu. Kailangan ko pa bang makipag-compete sa kanya? Ako ngayon ay purchasing manager ng Fumanlu. Mahigit 10 taon na ako sa industriya, kilala ko lahat ng supplier sa probinsya, kaya kapag nasa ilalim ka ko, dapat maging matalino ka. Parang asong may amo. Lin Xiongdi, huwag kang magalit. Linawin muna natin ang usapan para maging masaya ang partnership. hulaoban, pinahahalagahan ko ang iyong kabutihan, pero ayaw kong pumunta. Bata, huwag kang walang utang na loob. Paano naman mas mahina ang alok ni Hulaoban kaysa sa babaeng iyon? Sa kalaunan, madudurog ng Fumanlu ang negosyo ni Joe Yaking at wala kang mapag-iiyakan. Sa negosyo, walang personalan. Isang babae lang si Joe Yaking. Ano ang maibibigay niyang kinabukasan? May backer ako. Ang industriyang ito sa probinsya ay mapapasa akin sa kalaunan. Lin Xiongdi, hindi ka na ba mag-iisip muli? Gumagamit ang Fumanlu ng hindi magandang sangkap. Magsasara din iyan balang araw. Ngunit kung maghihintay tayo sa araw na iyon, maraming customer ang naagrabyado na. At si Joe Yaking ay hindi rin makakatiis ng ganoon katagal. Amo Tigre, nakita ko ang iyong tapat na intensyon. Maingat ako sa mga bagay-bagay, sa mga bagay na hindi ko alam. Hindi ako basta-basta sumasang-ayon. Ganito na lang. Hayaan mo akong tingnan mula loob hanggang labas. Tingnan ang laki at kagamitan. At makipag-usap sa mga tao, sa kusina at bulwagan. Zuge, ikaw. Tingnan mo lang, magtanong ka lang. Ang kakayahan ko
ay hindi matutumbasan ng babaeng iyon. Nagpapanggap. Halatang gusto mong sumama kay Amo Tigre. Pilit kang nagmamataas. Nakakita ka ba? Ang luwag-luwag. 12 taon na akong nasa industriyang ito. Sa syudad, aling kusina ang hindi ko pa nakita. Joe Yaking, paano makakahigit kay Amo Tigre? Sino ang tumatanggap ng sangkap? Paano kung hindi pasado? Si tagapamahala Wu ang nangangasiwa. Kami lang ang nagluluto. Si Woman Kang ang nagbabantay. Sa harap, hindi mo makukuha ang ebidensya. Amo Tigre, ang kakayahan ay walang duda. Gaano ka pa katagal titingin? Hinihintay ko lang na mainip ka. Sapat na. Tapos na akong tumingin. Umalis na tayo. Buksan mo ang pinto. Tingnan ang bodega. Hindi basta-basta pinapasok ang lugar na ito, sabi ni Amo Tigre. Na hayaan akong tumingin. Sasagasaan mo ba ako? Kaya mo bang panagutan? Ito ang magiging bagong supplier. Ang kanyang mga produkto ay ilalagay din dito. Bakit hindi ko pwedeng makita? Huwag mo akong isuplong. Nagtatrabaho lang ako para may makain. Anong amoy? Ang baho. May maasim na amoy. Ang batch na ito ay expired na mahigit kalahating taon. Mahigit kalahating taon, si Amo Tigre talaga ay walang kwentang negosyante. Sa panig ni Lin Tiezu, ano na ang naging desisyon? Ang iyong kakayahan. Ilang beses kumpara kay Joe Yaking, si Lin Tiezu ay sasama sa atin. Tiyak na iyan. Anong gagawin ninyo? Nag-report ako. Gumagamit kayo ng mababang kalidad na sangkap. Niloloko ninyo ang mga customer. Kumuha na sila ng litrato bilang ebidensya. Isinumite na ang mga dokumento. Gumagamit kayo ng expired at sira na karne. Dinadaya ninyo ang mga customer. Kahit bigyan nyo si Zuji ng bundok na ginto, hindi siya sasama sa inyong kasamaan. Amo Tigre, pakikooperasyon. Sumama ka sa amin. Ito pa rin ang mapagkakatiwalaan. Mabango ang karne. Si Hula Oban at si Woman Kang dinala para imbestigahan. Ang Fu Manlu ay nagsara na rin. Ang balitang ito ay kumalat sa buong bayan. Lagi naming ginagamit ang supply mo. Dekalidad ang sangkap. Ang reputasyon ay kumakalat sa bibig. Mas masikip ang negosyo kaysa dati. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kailangan kitang ilibre ng pagkain. Mag-isa ulit kumain. Sa pagkakataong ito, kailangan kong mag-isip ng paraan. Sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong mo sa akin. Kung hindi dahil sa iyo, mawawala na ang restaurant ko. Ikaw ang partner ko sa negosyo. Dapat lang natulungan kita. Nag-alok ang Fu Manlu ng mataas na presyo sa iyo. Hindi ka pumunta. Ayaw mo ba akong iwan? Hindi ko gusto ang kanilang negosyo. Iyon lang ang dahilan. At saka, binigyan mo ako ng negosyo. Hindi ko dapat kalimutan ang utang na loob. Ikaw talaga, sinabi mo sa bibig tungkol sa negosyo, ngunit sa puso, mas matapat ka kaysa kanino man, kaya dapat lagi kang mabait sa akin. Huwag kang mawawala sa kalagitnaan. Hanggat gusto pa ng may-ari ang aking supply, hindi ako aalis. May-ari, nagtatago ka ng magagandang alak at pagkain. Para kay Kuya Zulang. Malamig ang pakiramdam namin. Tama nga, ngayon na may magandang okasyon, bakit kayo lang dalawa ang kumakain? Ako ang nag-imbita sa kanila. Mukhang determinado ka na. Ayaw mo nang makasama ako ng mag-isa. Wala. Sobrang sikat ang negosyo. Dapat lahat tayo magdiwang. Inumin mo ito. Papayag ako sa proposal mo. Si Kuya Zu ay mabilis magdesisyon. Marami bang gawain sa probinsya kamakailan? Marami. Kasama na naman ang babaeng may-ari. Oo. Araw-araw kang umaalis ng umaga at umuuwi ng gabi. Ang hirap ng ganitong pagod, mapanganib din ang pangangaso sa bundok. Gusto kitang tulungan. Wala akong ibang alam. Magaling lang ako gumawa ng damit. Gusto kong magsimula ng negosyo ng damit. Gusto ko ring malaman ni Duo-Duo na ang kanyang ina ay hindi lang sa kusina umiikot. Bakit bigla kang pumayag na makipagkita ako sa may-ari? Hindi ka ba nagdududa sa akin para payapa ang loob mo? Sa totoo lang, naniniwala ako sa iyo. Natatakot lang ako na baka may manlinlang sa iyo. Huwag kang mag-alala. Naiisip ko ang restaurant kailangan nilang magpalit ng uniforme ng empleyado. Sige, subukan ko. Maalis ang pagkagawa. Maganda ang disenyo. Hindi mukhang mura kapag suot. Magaling ang asawa mo. Kung sa tingin mo ay maganda, hayaan mo siyang maging responsable sa uniforme. Mukhang hindi naman siya palaging kasama ang may-ari. Baka naman sobra akong nag-iisip. May bakante ba? Bakit pinapapasok ang kahit sino sa restaurant? Baka naman manlalamang? Doon ka umupo.
Ako ang bahala. Ikaw na tagapag-supply. Anong pakialam mo? Akala mo ikaw ang boss? Maganda ang pwesto rito para sa matanda. Maliwanag at malapit sa bintana. Dito po kayo umupo. Ikaw ba ang waiter? Hindi. Ako ang taga-supply at mga ngaso. Ang mga ngaso naghahain din ng tsa? Hindi mahalaga kung sino ang naghain. Kapag may bisita, dapat ay alagaan. Interesante ka? Batang kasama? Ayos, malinis. Sayang, ngayon ko lang mismo nang huli. Wala ng karne ng usa. Iyon ang specialty dish. Balik na lang po kayo sa susunod. Talagang isang dukhang matanda. Ingat po kayo. Hindi ka lang marunong manggaso. Marunong ka ring mag-alaga ng tao. Kung hindi ka waiter, sayang ang talento mo. Ate, mas mabuting turuan mo ang mga tauhan mo kung paano pantay-pantay ang pagtrato sa mga customer. Tama. Kung sino man ang mga has na mang-insulto sa aking customer, sisibakin ko siya agad. Hindi ko sinasadya. Natatakot lang ako na baka madumihan niya ang restaurant. Bakit siya na naman? Isang order ng karne ng usa. Maganda ang produkto, sariwa. Gusto kong makipag-usap sa inyong amo at sa taga-supply na batang kasama. Abala ang amo namin. Kung lahat ng customer ay lalapit sa kanya, kahit siya ay sineza na may 3 ulo at 6 na braso, hindi niya kakayanin. Tawagin mo si ate. Lolo, may hindi po ba kayo nagustuhan? Nagkikwentuhan lang naman. Gaano nakatagal ang restaurant ninyo? Mga 3 o 4 na taon na? Gaano ka nakatagal nagsusupply? Lolo, sino ba talaga kayo? Ang dami ninyong tanong. Alice, Isang matanda lang naman. Bakit ninyo siya pinagbigyan? Batang kasama? Magaling. Sa susunod, kung ayaw sabihin ng tao kung sino sila, huwag na pilitin. Naalala ko na. Pero, sa totoo lang, curious din ako. Sino kaya ang matandang iyon? hindi ko alam. Ang alam ko lang ay customer siya. Ate, magandang balita. Ang restaurant natin napili bilang una sa probinsya. Tindahan ng demonstrasyon ng organikong pagkain. Hindi naman ako nag-apply. Sigurado iyon. Dahil sa magandang pamumuno ni ma'am. At sa aking magandang koordinasyon. Tiesho, ang karangalang ito, ikaw ang lihim na tumulong sa restaurant na mag-apply, di ba? Gusto ko lang mapabuti ang restaurant. Si Tiezhu ang nag-apply. Iyong dati. Kahit sino, maganda ito para sa atin. Ito ang una sa probinsya. Ang negosyo natin, malapit nang umakyat sa susunod na antas. Salamat sa maayos mong pagtanggap sa kanila. Unang sa probinsya Green Food Demonstration Store, si tagapamahala Joe Yakin ay nagpapa-interview. Yung babaeng tagapamahala, tiyak may relasyon kay Lin Tiezu. Makinig kayo. Ang restaurant na pinagtulungan ni Kuya Tiezu ay naging unang green food sa probinsya na demonstration store. Unang isa sa probinsya. Gaano Gaano kalakas, kalakas na backer iyan? yan? Si Tiezu ay may sariling kakayahan. Anong backer? Sikat na sikat. Pumunta ang mga reporter para mag-interview. May mahalagang bagay. Gusto kitang kausapin. Maupo ka. Pagkatapos naming lagyan ng plaka ang restaurant, sumiklab ang negosyo. Ang telepono ay tumunog mula umaga hanggang gabi. Ang booking ay hanggang 1 buwan na. Kaya, gusto kitang kasama sa pagtatatag ng isang kumpanya ng serbisyo ng pagkain. Sa hinaharap, magbubukas ng mga sangay sa probinsya. Ikaw ang magbibigay ng teknolohiya at supply. Ako naman ang magbibigay ng pondo. Kuya Tiezu, magiging tagapamahala ka na. Hindi ba tayo malapit ng yumaman? Ang iyong pangangaso ay mahusay na. Marami na akong gagawin mamaya. Ang hunting team ay ipapasa ko na sa iyo. Huwag kang mag-alala, Kuya Tiezu. Pamumunuan ko ng maayos ang mga kasama. Hindi kita bibiguin. Ang perang kikitain ng grupo, hatian nating 50-50. Sobra na. Hindi sobra. Karapat dapat ka sa halagang iyan. Julian, may magandang balita. Malapit na akong makipag-partner kay tagapamahala Joe para magtayo ng kumpanya. Totoo? Pagkatapos niyan? Mas madalas ka bang pumunta sa probinsya? Pero aalagaan ko ang pamilya. Bumili tayo ng kotse para mas madaling pumunta sa probinsya. Maghahatid ako ng mga produkto mula sa bundok. Ang mga damit na ginawa mo ay dadalhin din sa probinsya. Ang kotse ay pwedeng magdala ng kargamento. Ang galing-galing ni Taiju.
Ito ang ating baryo. Unang bumili ng kotse. Ginoong Taizu, itong kotse, talagang papayagan mo akong magmaneho? Magmaneho ka ng isang ikot. Walang kwenta. Si Lin Taiju nga ay nakilala na ang malaking amo at bumili ng kotse. Anong ginagawa mo araw-araw? Tingnan mo si Taizu ngayon. Gaano na siya kagaling. Kung hindi dahil sa iyong utang sa sugal, makakarating ba tayo sa ganitong kalagayan? At masisira ang relasyon natin sa kanya? Talagang si Taiju ang hindi tumulong sa atin, kaya naging ganito. Wala akong pakialam. Ngayon ang mga tao sa baryo, sumasama kay Taizu sa pangangaso. Umaangat ang buhay. Tayo lang ang nagugutom. Kung magpapatuloy ito, mawawalan na tayo ng makakain. Wala na si tatay. Ikaw na ang ulo ng pamilya. Kailangan mong maging responsable. Pumunta ako para manghiram ng bigas. May kapal ka pang mukha na pumunta dito? Paano mo noon dinaya ang kapatid mo? Ngayon, naisipan mong manghiram ng bigas? Ang mga kasamahan ng kapatid mo sa pangangaso, sino ba ang hindi galit sa iyo? Anong kailangan mo sa akin? Kung hindi mo, pumunta at makiusap kay Taiju. Wala akong mukha na pumunta. Gusto mo bang mamatay kami sa gutom? Nanay, mali ako. Hindi ako dapat nagsugal. Hindi ko dapat ginawa yan sa pamilya ni Tiezu. Anong silbi ngayon ng sinasabi mo? Pupunta ako kay Taizu. Ikaw? Hinahanap ko si Taiju. Hindi pa siya dumarating. Maupo ka muna at uminom ng tubig. Noong nakaraan, ganoon kita sinagot at pinahiya si Taizu. Ikaw pala ay mabait pa rin sa akin? Itinuro sa akin ng kapatid mo. Dapat pantay-pantay ang pakikitungo sa tao. Kung hindi ganito, hindi magiging matagumpay ang ating restaurant hanggang sa kasalukuyan. Ang usapan ninyong magkapatid, wala akong pakialam. Sa susunod, kayo na ang mag-usap. Gusto kong tumulong sa restaurant. Walang bayad. Wala pa ba? Naghihintay na kami ng matagal. Sandali lang, darating na. Anong ginagawa mo? Babayaran ko, ibawas sa aking sahod. Hindi ba sabi mo walang bayad? Ang kuya mo ay naghahain sa restaurant. Anong pakay ng taong ito? Hindi alam, pero talagang matigas ang loob. Anong gusto mong patunayan sa ginagawa mo? Tiju? Mali ako. Hindi ako dapat nagsugal. Hindi ako dapat naging tamad. Hindi kita dapat ginanon sa asawa mo at kay duo-duo. Alam kong anuman ang sabihin ko, hindi ka maniniwala. Gusto ko lang ipakita sa iyo na totoo akong magbabago. Taiju, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, isang beses lang. Narinig ko na naubos niya ang pera ng pamilya at gusto pa niyang ibenta ang asawa ng kapatid. Pero nitong mga nakaraang araw, nakita ko siya talagang nagtatrabaho ng husto, nasugatan ang mga kamay. Tingnan natin kung si Ginoong Lin ay magbibigay ng pagkakataon. Umuwi ka na. Tigilan mo na. Tizu, hindi ko hihingin ang iyong kapatawaran. Hinihiling ko lang na huwag mo akong pauwiin. Tayo ka. Sinasabi ko sa iyo na huwag ka nang magtrabaho dito. Ia-assign kita sa bodega. May pagkain, tirahan, at sahod. Magsisimula ka sa pinakamababa. Kung magaling ka, pag-uusapan natin. Talaga bang bibigyan mo ako ng pagkakataon? Binibigyan ko ng pagkakataon si Xiaolei. Kahit na wala ka ng kwenta, hindi dapat mawalan ng pag-asa si Xiaolei. Kailangan mong pag-aralin siya. At saka, kailangan ka ng pamilya. Ga! Tayo ka na. Huwag ka nang lumuhod. Sa bodega, magsasabi ako. Bukas, mag-report ka na. Tiju, siguradong magtatrabaho ako ng mabuti. Dalhin mo siya sa bodega para mag-report. Binabati kita. Magbubukas ka ng branch sa susunod. Mamumuhunan din ako.
May pananaw si Amozo. Ang galing ang craftsmanship mo. Dito makikita ang tunay na husay. Kitang-kita agad kapag nagtamad. Hahatiin ko ang tela ayon sa grado. Ang oras ng trabaho ay depende sa dami mo, hindi tatagal, hindi magmamadali. Ang perang ito ay galing kay Lausan. Hindi. Pinaiingatan niya ako ng bodega. Mag-isa akong kumikita. Ito ay aking pinaghirapan. Hindi na tayo mag-aalala sa pagkain. Kung magtatrabaho ka rin sa labas, mas lalong hindi tayo mag-aalala. Mag-ipon pa tayo ng ilang araw, babayaran natin ang lumang bahay. At mapapaaral pa natin si Xiaolei sa bayan. Galit pa ba siya sa akin? Gusto mo ba siyang makita? Nahihiya akong makita siya. Mabait siyang bata. Kami ang laging nagtutulak sa kanya hanggang sa mamatay. Ngayon, ang ating kumpanya ay umuunlad ng husto. Nagbukas na ng higit sa 10 branch. Ang tindahan ng damit ng asawa mo ay lumaki na. Naging sikat na brand ng bordado sa probinsya. Ang usapin nating dalawa. Kailangan ng bigyan ng resolusyon. Ako, Gusto kitang imbitahan kasama ang asawa mo sa hapunan. imbitahan ako? At si Julian? Oo, ngayong gabi. Lin Tiezhu, gusto kitang kilalanin bilang kuya. Ikaw ang pinakamabuting lalaki na nakita ko. Pero alam ko, ang pinakaimportante sa iyo ay ang asawa mo. Kuya, Oo, napag-isipan ko na. Gusto ko lang magkaroon ng kuya. Sa susunod, kung may problema, may makakausap ako. Sia. Ito ang iyong ate. Kuya, ate, inaalay ko ito sa inyo. Gusto kong bumili ng isa pang bahay doon para madaling lumipat mula sa bayan sa hinaharap at makakakuha si Duo-Duo ng mas magandang edukasyon. Si Tingnan natin ang ating bagong bahay.